Sa mismong araw ng kasal namin, inihayag ng asawa ko na ililipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian bago ang kasal sa pangalan ng kanyang ina. Higit pa rito, mula ngayon, buwan-buwan siyang magpapadala ng 100,000 pesos sa kanyang ina bilang pocket money. Naantig ang buong bulwagan. Pinuri siya ng mga bisita, tinawag siyang isang magalang at mapagmahal na anak. Ako naman ay napangiti na lamang, kinuha ang mikropono, at sinabi ang isang maikling pangungusap. Tila sumabog ang buong bulwagan at natahimik sa gulat. Kakamatay lang ng huling kumpas ng wedding march. Akmang iaabot na sana ng host ang mikropono sa amin ni Diego, ngunit bigla siyang humakbang pasulong at inunahan ito. Bago magsimula ang seremonya ng kasal, mayroon akong mahalagang anunsyo na dapat gawin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Diego sa mga speaker sa buong banquet hall ng hotel. Unti-unting humupa ang ingay ng 300 bisita. Nakatayo ako sa tabi niya, suot ang aking purong puting wedding gown, hawak ang aking bouquet, at pinapanatili ang inaasahang ngiti ng isang nobya. Ngunit sa loob-loob ko, may nagsisimulang mamuong kaba. Ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Lumingon sa akin si Diego nang may malambing na tingin, ngunit sa sumunod na segundo, inilipat niya ang kanyang paningin sa kanyang inang nakaupo sa pangunahing mesa. Hinding-hindi ko makakalimutan kung sino ang nagsakripisyo ng lahat. Nagpalaki sa akin at nagpatapos sa akin ng pag-aaral. Dahil lamang sa kanya, kaya ako naging ganito ngayon. Ang kanyang ina, ang magiging biyenan kong si Tita Nadine, ay nagpapahid ng luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang isang panyo. Ipinapakita sa lahat ang labis na pagkaantig. Huminga ng malalim si Diego at biglang tumaas ang tono ng kanyang boses. Formal kong inihahayag na ang lahat ng aking ari-arian, bago ang kasal. Kabilang ang 2 condo unit, mga stocks, at bank accounts, ay buo kong ibibigay bilang regalo sa aking ina. Sandaling namayani ang nakakabinging katahimikan sa bulwagan, at pagkatapos ay sumabog ang malakas na palakpakan. Ilang matatandang kamag-anak pa nga ang tumayo mula sa kanilang mga upuan, malakas na sumisigaw. Ang galing mo, Diego! Iyan ang tunay na anak. Napakabihira niyan. Halos wala nang ganyang mapag-arugang mga binata ngayon. Nanigas ang ngiti sa aking labi. Tila na blangko ang isip ko. Ilipat ang lahat ng ari-arian sa ina? Tila tuwang-tuwa si Diego sa reaksyon ng mga tao. Itinaas niya ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat at nagpatuloy. At hindi lang iyan. Simula sa susunod na buwan, regular akong magbibigay kay mama ng 100,000 pesos para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin, bilang pasasalamat man lang sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Aba, 100,000? Nasa 250,000 ang sweldo ni Diego, di ba? Oo nga, iyan ang utang na loob ng isang anak. Pero paano naman sila mabubuhay niyan? Sa gitna ng mga bulungan ng mga bisita, ang aking biyenan, o mas tamang sabihing ina ni Diego, ay humahagulgol na. Sa tulong ng mga kamag-anak, tumayo siya at iniabot ang mga kamay sa kanyang anak. Lumapit si Diego at yinakap siya. Ma! 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 Ang mag-ina, sa ilalim ng mga spotlight, ay gumaganap sa isang enggrande at nakakaantig na drama. Nanginginig ang aking mga kamay. Halos mabitawan ko na ang bouquet. Pakiramdam ko ay dayuhan ako sa pagdiriwang na ito. Isang palamuti lang sa entablado. Isang katatawanan. Katrina, susuportahan mo naman ang desisyon ko, di ba? Naalala rin sa wakas ni Diego na naroon ako, lumingon, at iniabot ang mikropono. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang buong kumpiyansa. Lagi mong sinasabi na ang pinakagusto mo sa akin ay ang pagiging responsable ko at ang pag-aalaga ko sa aking pamilya. Lahat ng mata sa bulwagan ay nakatitig sa akin. Nakita ko ang aking mga magulang na nakaupo sa kanilang mesa. Namumutla ang mga mukha. Ang matalik kong kaibigang si Ana ay tinakpan ng kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata. Ang mga kamag-anak ni Diego ay nakatingin sa akin na tila sinasabing, tingnan natin kung gaano ka karesonabel. Susuportahan? Susuportahan ko ang pagbaliwala mo sa akin, na asawa mo? Susuportahan ko ang tuluyan mong pagwasak sa pundasyon ng ating kinabukasan? Susuportahan ko ang pagbibigay mo ng halos kalahati ng iyong sweldo sa iyong ina, habang kailangan nating magbayad ng hulugan sa bahay, bumili ng pagkain, at magpalaki ng mga anak sa hinaharap? Kinuha ko ang mikropono. Namuti ang aking mga daliri sa higpit ng pagkakahawak. Tiningnan ako ni Diego nang may kumpiyansa. Tumigil na rin sa pag-iyak ang kanyang ina. Naghihintay na pumayag ako sa harap ng madla
at tulungan silang pagtibayin ang katayuan bilang isang dakila at magalang na anak ng pamilya Mendoza. Ngumiti ako. Hindi ito isang pilit na ngiti ng kagalakan, kundi isang tapat na ngiti dahil sa lubos na kabaliwan ng mga nangyayari. Itinaas ko ang mikropono. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok sa aking purong puting gown. Naging sobrang tahimik sa bulwagan na maririnig mo ang ugong ng mga aircon. Kung ganoon, kalmado at malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ko, mayroon din akong anunsyo. Lumingon ako kay Diego, tiningnan ang pagtataka na dumaan sa kanyang mga mata, at sinabi ng dahan-dahan, "Walang kasal na magaganap, hiwalay na tayo." Tumagal ng 3 segundo ang nakakabinging katahimikan, at pagkatapos ay sumabog ang bulwagan. Naghihiwalay? Kinakansela ang kasal sa mismong seremonya? Ang mga bulungan ay agad na naging malakas na ugong, napablikwas sa upuan ng nanay at tatay ko. Ang kanilang pagkagulat ay napalitan ng pag-aalala. Humakbang pa nga si Papa patungo sa akin, ngunit pinigilan siya ni Mama. Naiintindihan nilang hindi ako pwedeng umatras ngayon. Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ni Diego. Napalitan ng di makapaniwalang galit. "Katrina, nababaliw ka na ba? Kasal natin ngayon. Dapat sana'y kasal natin." Pagtatama ko sa kanya. Ang boses ko ay umabot sa bawat sulok ng bulwagan gamit ang mikropono. "Dahil pinili mo ang iyong ina bilang kasama sa buhay, hindi ako papayag na maging third wheel dito." "Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo?" Ang ina ni Diego na si Tita Nadine ay tinanggal na ang maskara ng naiiyak na ina at galit na naglakad palapit sa akin. Mahal ni Diego ang ina niya. Anong masama doon? Hindi ba't magandang ugali yon? Paano kang naging ganyang kawalang hiyang babae? Inilipat ko ang mikropono sa kabilang kamay at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang paggalang sa magulang ay isang mabuting ugali, pero ang bulag na pagsunod ay katangahan. "Tita Nadine, ang anak niyo ay 30 anyos na, hindi 3 taong gulang. Ibinibigay niya sa inyo ang lahat ng ari-arian niya at 100,000 pa buwan-buwan. Paano naman ang pamilya namin? Sino ang magbabayad ng hulugan sa kondo natin? Sino ang magbabayad ng pang-araw-araw na gastusin? Kapag nagkaanak kami, saang pera kami kukuha pambili ng diaper at gatas? Ikaw, sinusubukan mo ba akong kalabanin?" Namutla sa galit si Tita Nadine. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lumingon ako kay Diego. Namato ang kanyang mukha. "Kumonsulta ka ba sa akin bago mo ginawa ang desisyong ito? Tiningnan mo ba ang opinyon ko? O baka naisip mo na dahil magpapakasal na tayo, dapat kong tanggapin ng walang kondisyon ang lahat ng gusto mo? Kabilang ang pagiging ekstra sa dula-dulaan mo bilang perpektong anak." Akmang magsasalita si Diego, ngunit walang lumabas sa bibig niya. Malinaw na hindi niya inasahan na gagawa ako ng iskandalo sa harap ng ganitong karaming tao. "Kat, itigil mo na tong pag-iinarte mo." Sa wakas ay nakapagsalita siya. Lumambot ang kanyang tono sa pagtatangkang isalba ang sitwasyon. "Pwede nating pag-usapan to sa bahay. Kasal natin ngayon. Maraming bisita ang nanonood. Ngayon naiisip mo na ang kahihiyan?" Napangisi ako. Sa pagkakataong ito'y malamig. "Nung nag-announce ka sa lahat na ibibigay mo ang lahat ng ari-arian mo kay Mommy, naisip mo ba ang mukha ko? Naisip mo ba ang magiging buhay natin? Diego, naintindihan ko na. Hindi mo kailangan ng asawa. Kailangan mo ng supporting actress para sa drama niyo ng nanay mo tungkol sa dakilang pagmamahal ng anak." "Katrina Mendoza," ungol niya. Nagkakagulo na sa bulwagan. Ang mga kamag-anak ni Diego ay nagsisatayuan mula sa kanilang mga upuan. Inaakusahan ako ng kawalang modo. Gumawa ng ganito sa kasal. Ipahiya ang parehong pamilya. Kasalanan ba ni Diego na mahal niya ang nanay niya? Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, edi sa iba na lang. Siyempre, hindi rin nagpatalo ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Normal lang na mahalin ang nanay, pero dapat nasa lugar. Hindi pa nga kasal, inilipat na lahat sa nanay. At magbibigay pa ng ganoon kalaking pera buwan-buwan. Paano makakasama ni Kat yan? Isa siyang tipikal na mama's boy. Walang magawang nakatayo ang host sa isang tabi. Ilang beses sinubukang makialam upang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit walang pumapansin sa kanya. Tumakbo paakyat sa entablado ang matalik kong kaibigang si Ana. Tumayo sa tabi ko at malakas na sinabi, "Tama si Kat, ang kasal ay para sa 2 tao. Diego, naisip mo ba ang nararamdaman niya? Ang down payment para sa pinagsasaluhan ninyong kondo na binili nyo bilang magiging tahanan nyo, kalahati nun ay binayaran ng pamilya ni Kat
Tapos ngayon sasabihin mong ibibigay mo lahat ng ari-arian mo sa nanay mo? Ibig sabihin ba nun, ang pera ng mga magulang ni Kat ay napunta rin sa nanay mo? Ang mga salitang ito ay tila bombang sumabog. Ano? Ang pamilya ng babae ang nagbayad ng kalahati ng down payment? Kung ganun, kalahati ng kondo ay pag-aari ng mga Mendoza. Paano niya maililipat lahat sa nanay niya? Sobra na yan. Namula ng husto ang mukha ni Diego. Hindi niya inasahan na ibubunyag ito ni Ana sa harap ng lahat. Ang kondo na pinlano naming maging bahay ay nagkakahalaga ng 17 milyong piso. Ang down payment ay 4 na milyon, kung saan 2 milyon ang galing sa aking mga magulang. Napagkasunduan namin na parehong pangalan namin ang ilalagay sa titulo. Ibabalik ko ang perang yon. Panimulang palusot ni Diego. Kailan mo ibabalik? Paano mo ibabalik? Giit ko. Magbibigay ka sa nanay mo ng 100,000 buwan-buwan, magbabayad ng hulugan sa bahay, at bibili ng pagkain. Saan ka kukuha ng ibabalik sa mga magulang ko na 2 milyon? Babayaran mo ba sila gamit ang certificate mo bilang Best Son of the Year? Tawanan ng umalingaw-ngaw sa bulwagan na mabilis namang nilunod ng mga galit na sigaw ng mga kamag-anak ng lalaki. Tama na! Biglang tili ni Tita Nadine? Dinuduro ako. Sabi ko na nga ba, ibang klase kang babae ka. Hindi ka pa nga nakakapasok sa pamilya. Iniisip mo na kung paano paghahatian ang ari-arian namin. Napakabuti ng anak ko. Swerte mo nga at pakakasalan ka niya. Tapos ipapahiya mo siya sa kasal niya. Kung ganyan din lang, walang kasal na magaganap. Ayan nga mismo ang gusto ko. Kalmado kong sagot. Lumingon ako sa host. Mr. Host, paki-announce po na kanselado ang kasal. Tuloy ang piging. Isipin niyo na lang na nanlibre ako ng dinner. Ang lahat ng monetary gifts ay ibabalik sa mga bisita ng buo. Pagkasabi nito, hinubad ko ang aking belo sa harap ng lahat. Pagkatapos ay hinubad ko mula sa aking daliri ang mamahaling diamanteng singsing. Inipon ni Diego ang pera para rito sa loob ng kalahating taon at noon, naiyak ako sa tuwa. Ngayon, para na lang itong isang malaking panunuya. Inilagay ko ang singsing pabalik sa kamay ni Diego. Nakatitig siya sa akin ng gulat na gulat. Tila hindi pa rin makapaniwala na nangyayari talaga ito. Diego, mula sa araw na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa, malinaw kong sinabi. Ang 2 milyong piso para sa down payment, mangyari lang na ibalik sa pamilya ko sa loob ng 1 linggo. Para sa iba pang detalye, makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado ko. Abogado? Anong abogado? Natauhan sa wakas si Diego. Mababakas ang gulat sa boses niya. Kat, huwag mong gawin to. Pwede nating pag-usapan ng maayos. Pwede kong bawiin ang desisyon ko. Hindi na kailangan. Putol ko sa kanya. Tapos na tayo. Humarap ako sa lahat ng bisita at yumuko ng malalim. Patawad po at kinailangan ninyong masaksihan ang pangit na eksenang ito. Babayaran ko po ang kalahati ng lahat ng gastos sa piging na ito ngayon. Mangyari po sana na kumain kayo. Pagkatapos ng mga salitang ito, hinawakan ko ang kamay ni Ana. Inangat ang laylayan ng aking wedding gown at determinadong bumaba ng entablado. Kat? Katrina? Sandali! Bumalik ka rito! Sigaw ni Diego sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Sinalubong ako ng aking mga magulang. Namumula ang mga mata ni Mama. Nakatingin sa akin si Papa nang may masalimuot na ekspresyon. Anak, pinag-isipan mo ba to ng mabuti? Opo, pinag-isipan ko ng mabuti. Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay ng aking mga magulang. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng kasal. Kaming tatlo, sa ilalim ng mga tingin ng mga taong naghahatid sa amin, ay lumabas ng banquet hall. Pagdating sa pinto, lumingon ako at binigyan ng huling sulyap si Diego. Nakatayo siya sa gitna ng siksikan ng kanyang ina at mga kamag-anak nakatingin sa akin. At sa kanyang mga mata ay naghalo ang galit, pagkalito, at marahil isang patak ng panghihinayang. Ngunit huli na ang lahat, lumabas kami ng hotel. Bahagyang nakakasilaw ang araw ng Mayo. Huminga ako ng malalim. Nakasisilaw na kumikinang ang aking wedding gown sa ilalim ng araw. Saan tayo ngayon? Tanong ni Ana. Sa bahay muna para magpalit ng damit. Sagot ko. At matapos ang sandaling pag-pause, idinagdag ko, tapos sa abogado. Seryoso ka bang kukuha ng abogado? Siyempre. Hinila ko ang malalaking ruffles ng gown ko. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng down payment. Gusto kong makasigurado na mapuputol na ang lahat ng ugnayan ko sa taong yun ng tuluyan. Nagsimulang mag-vibrate ng mabilis ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, tumatawag si Diego.
Pinatay ko ang tawag at pinatay ang telepono. Mula sa araw na ito, wala nang taong nagngangalang Diego Mendoza sa buhay ni Katrina. Pag-uwi sa bahay, nagpalit ako sa isang simpleng t-shirt at maong. Ang wedding gown ay nakakalat na lang sa sofa sa sala. Parang isang malaking lantang puting bulaklak. Nakaupo si Mama sa tabi nito. Namumula ang mga mata. Naninigarilyo naman si Papa sa balkonahe ng sunod-sunod. Ma, huwag ka nang umiyak. Tumabi ako sa kanya at yinakap siya. Dapat nga tayong magdiwang. Hindi ako tumalon sa hukay ng apoy. Pero 30 ka na. Humikbi si Mama. Mas mabuting maghiwalay sa edad na 30 kaysa makipag-divorce sa edad na 40 habang may kargang anak. Kalmado kong sagot. Saka hindi pa naman tayo nakakapirma sa marriage contract. Legal speaking, hindi ito annulment, breakup lang. Pumasok si Papa sa sala. Amoy tabako, tungkol sa down payment. Seryoso ka bang babawiin mo yon? Siyempre babawiin ko, mariin kong sagot. Ang 2 milyon ay hindi barya. Iyon ang inipon nyo ng kalahating buhay. At hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa prinsipyo. Pero kung palalakihin natin ang gulo, tuluyan na tayong magiging magkaaway ng pamilya nila. Buntong hininga ni Papa. Hindi niya ako binigyan ng pagpipilian at hindi niya inisip ang kahihiyan ko nang ipagsigawan niya sa publiko na ibibigay niya lahat sa nanay niya. Ngumisi ako. Pa, isipin niyo, kung nanahimik ako ngayon, ano na lang ang magiging buhay ko? Ang sweldo niya ay 250,000. 100,000 ang ibibigay niya sa nanay niya. 120,000 sa hulugan ng kondo. Sa natitirang 30,000, kailangan nating mabuhay na dalawa at mag-ipon pa pambayad ng utang namin sa inyo. Tapos ang sweldo ko ang sasagot sa lahat ng gastos sa pamilya, sa emergencies, sa panganganak, at pagpapalaki ng mga bata. Buhay ba yon? Pinunasan ni Mama ang kanyang luha. Tumibay ang kanyang tingin. Tama ang anak natin. Hindi pwedeng pakasalan ang ganyang klaseng lalaki. Ang 2 milyon na yon ay kailangang mabawi hanggang sa huling sentimo. Nestor, magsalita ka nga. Tiningnan ni Mama si Papa. Tahimik ng ilang segundo si Papa at sa wakas ay tumango. Sige, suportado ka ni Papa, pero hindi madaling bawiin ang pera. Kailangan nating mag-isip ng plano. May plano na po ako. Tumayo ako. Nag-set na si Ana ng appointment kay Ati. Villanueva, pupunta ako sa kanya ngayon. Napagod kayo ngayon. Magpahinga na kayo. Ipaubayan niyo na ito sa akin. Sasama ako sayo. Nag-aalala pa rin si Mama. Hindi na po kailangan. Kaya ko na to. Hinalikan ko si Mama sa pisngi. Magtiwala kayo sa akin. Bago lumabas, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Medyo maga ang mga mata ko, pero matatag ang tingin ko. Kat, tama lahat ng ginawa mo. Sabi ko sa sarili ko. Ang opisina ni Aturi. Villanueva ay nasa 28th floor ng isang business center sa BGC. Pagkakita sa akin, medyo nagulat si attorney. Katrina, hindi ba't kasal mo ngayon? Kanselado na ang kasal. Maikli kong paliwanag at dumiretso sa punto. Attorney, Villanueva, kailangan ko ng tulong mo para mabawi ang pera at legal na protektahan ang sarili ko mula sa ex-fiancé ko. Matapos marinig ang buong kwento, inayos ng abogado ang kanyang salamin. Malinaw ang sitwasyon. Ang down payment na 2 million pesos, may mga bank records at text messages. Itinuturing itong prenuptial gift. Ngunit may kondisyon, ang pera ay inilaan para sa pagbili ng conjugal property at para sa kasal. Dahil nakansela ang kasal, hindi natupad ang kondisyon. May buong karapatan kang hingin na ibalik ang pera. Gaano kalaki ang mababawi? Sa teorya, ang buong halaga. Huminto si Atoy, Villanueva. Subalit, kung tatanggi ang kabilang panig, kakailanganin natin ng civil suit dahil sa halaga at kalinawan ng mga ebidensya. Inirerekomenda kong magpadala muna tayo ng demand letter. Sige po, magpadala na tayo ng demand letter. Walang pag-aatubiling sagot ko. Bukod dyan, dagdag ng abogado, mayroon ba kayong mga joint expenses habang kayo ay magkarelasyon? Mga regalo sa isa't isa? Kailangan ba natin itong isama? Nag-isip ako. Hindi na. Walang kwenta ang mga maliliit na bagay na yon. Gusto ko lang mabawi ang down payment at isang Rolex watch na niregalo ko sa kanya. Nagkakahalaga iyon ng mga 350,000 pesos. Binili ko yon gamit ang year-end bonus ko. Nasakin pa ang resibo. Naintindihan ko. Gagawa tayo ng demand letter at ipapadala ito ngayong araw mismo. Direkta sa opisina niya. Sa opisina? Nataas ang kilay ko. Oo.
Ang ganitong klasing pressure ay kadalasang mas epektibo, bahagyang ngumiti si Attorney Villanueva. At pinapayuhan din kitang mag-ingat. Ang mga taong nasusukol, kung minsan, ay nakakagawa ng desperadong mga bagay. Salamat sa babala. Mag-iingat po ako. Paglabas ng opisina ng abogado, binuhay ko ang cellphone ko. Agad na bumuhos ang 12-dosenang missed calls at messages, karamihan mula kay Diego, pati na rin sa aming mga common friends at sa kanyang mga kamag-anak. Binuksan ko ang voice messages mula kay Diego. Ang huli ay ipinadala, di sa minuto ang nakalipas. Kat, sagutin mo yung phone, mag-usap tayo. Padalos-dalos ako kanina. Pwede kong baguhin lahat. Hindi ko ililipat ang ari-arian ko kay mama. At yung allowance pwede nating pag-usapan. Sagutin mo yung phone. Mula galit hanggang pagmamakaawa. Malamang nang mahimasmasan, na-realize niya ang pwedeng mangyari at natakot siya. Nireplyan ko siya ng text message. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibalik mo ang 2 million pesos para sa down payment at yung relo sa loob ng 1 linggo, kundi magkikita tayo sa korte. Lahat ng usapan mula ngayon ay dadaan sa abogado ko. Isesend ko ang contacts niya mamaya. Agad dumating ang sagot. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? 5 taong relasyon at handa kang itapon ng lahat? Sino ang walang puso nung ipinagsigawan mong ibibigay mo lahat ng ari-arian mo sa mami mo? Tinpi ko ang text na ito at blynock siya. Pagkatapos, inasikaso ko ang iba pang messages. Sa mga common friends na sinusubukan kaming pagbatiin, standard ang sagot ko, salamat sa pag-aalala. Break na kami. Wala nang magagawa. Ang mga kamag-anak naman ni Diego na nagpapadala ng mga sumpa at pang-iinsulto ay dinelete at binlock ko lang. Pagkatapos, huminga ako ng malalim pero nakaramdam ako ng kawalan sa aking dibdib. 5 taon, mula edad 25 hanggang 30, ang pinakamagandang taon ng buhay ko ay ibinigay ko sa taong ito. Kung sasabihin kong hindi ako nasasaktan, magsisinungaling ako. Ngunit kumpara sa posibilidad na mabuhay ng dekada-dekada sa isang pilipit na pamilya, pansamantala lamang ang sakit na ito. Kat, inangat ko ang ulo ko. Si Ana yon. Palapit siya sa akin na may dalang pagkain. Dinalhan kita ng lunch. Alam kong hindi ka pa kumakain. O ano? Anong sabi ng abogado? Kailangan niyang ibalik ang pera sa loob ng 1 linggo, kundi dedemanda natin. Maikling paliwanag ko habang kinukuha ang plastic. Salamat. Lagi mo talaga akong nililigtas. Siyempre naman, ilang taon na tayong mag-best friend, inakbayan ako ni Ana. Pero maghanda ka, yung nanay ni Diego, parang ahas yon. Nabalitaan ko na pag-alis mo sa reception, gumawa siya ng matinding eskandalo, minumura ka ng wagas. Inaasahan ko na yon, kinagatan ko ang sandwich ko. Magsalita lang siya, hindi naman ako mababawasan. At saka, hininaan ni Ana ang boses niya. Nabalitaan kong matagal nang patay ang tatay ni Diego at mag-isang pinalaki siya ng nanay niya. Kaya ganun na lang ang attachment niya. Dati, akala nating pagiging mabuting anak lang yon, ngayon malinaw na psychological problem na pala. Mapait akong ngumiti. Oo, palagi kong iniisip na maasikaso lang siyang anak. Hanggang kanina, hindi ko naintindihan na hindi yon pagmamahal, kundi symbiosis. Hindi mabubuhay yung nanay niya nang wala siya. At ganun din siya. At ako? Isa lang akong outsider. Tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang unknown number. Sinagot ko. Si Diego. Tumatawag mula sa ibang telepono. Kat, magkita tayo. 1 minuto lang. Mag-usap lang tayo. Nasa baba ako ng building mo. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Totoo nga, nakatayo si Diego sa may halamanan. Hawak sa mga kamay niya ang mismong wedding bouquet. Anong klaseng kabalintunaan? Walang saysay yan. Nasabi na ang lahat. Malamig kong sagot. 10 minutes lang. Nakikiusap ako. Na-realize ko na ang pagkakamali ko. Babawiin ko lahat ng sinabi ko. Magsimula ulit tayo, please. Diego, kalmado kong sabi. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan kung anong problema. Hindi to tungkol sa kung mababawi mo ba ang mga sinabi mo o hindi. Tungkol to sa kung paano at bakit mo ginawa ang desisyong yon. Hindi mo man lang ako nakikita bilang equal partner mo. Para sa'yo, extra lang ako sa script ng buhay mo. Hindi ko kailangan ng ganyang relasyon. Namayani ang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas, nagsalita siya. Wala akong 2 million ngayon. Nasa nanay ko ang pera. Inilagay niya sa time deposit.
Hindi ko yun makukuha agad-agad. Problema mo na yan. Walang awang sagot ko. May 1 linggo ka. Kung lalagpas, magpa-file agad ako ng kaso at hihilingin sa korte na i-garnish ang mga ari-arian mo. Ang mga kondo mo, kotse, bank accounts lahat ifa-freeze. Alam mong hindi ako nagbibiro. Katrina, wag mo naman akong isukol. Ikaw ang nagsukol sa akin sa mismong kasal natin. Pinatay ko ang tawag at binlock ang number na yon. Nag-thumbs up si Ana sa akin. Lupit, pero hindi ka ba natatakot na dahil sa desperasyon, makagawa siya ng kalokohan? Anong dapat ikatakot? Tumingin ako sa bintana. Nakatayo pa rin doon si Diego. Ang kanyang figura sa sikat ng araw ay mukhang nakakaawa. Minsan kailangan mong maging matigas para hindi ka maapi, kahit na, aaminin ko. Ang bigat sa pakiramdam. 5 taon ko siyang minahal at pinlanong makasama habang buhay. Pero ngayon, malinaw na sa akin, kung naligaw ka ng kalsada, kailangan mong pumihit agad kahit gaano ka pa kalayo. Nag-vibrate ang telepono, mensahe mula kay Attorney Villanueva. Naipadala na ang demand letter. Isang electronic copy ay ipinadala rin sa kanyang email. At saka, chinek ko, totoo ngang may 2 kondo si Diego na nakapangalan sa kanya bago ang kasal. Ang isa ay naka-mortgage, ang isa ay fully paid. Sa kasong humantong sa korte, pwede tayong mag-file ng motion para i-freeze ang parehong kondo. Nireplyan ko, salamat po, daong tayo sa legal na proseso. Ibinaba ko ang telepono at sinabi kay Ana, sama ka sakin. Saan? Sa mall? Tumayo ako. Aalisin ko ang malas sa katawan ko at bibili ng bagong damit. Magsisimula ako ng malinis. Ayan ang cut na kilala ko. Napatalon si Ana. Tara, bestie, sagot ko. I-celebrate natin ang paglaya mo. Nagtatawanan kaming umalis ng bahay. Naiwan si Diego at ang kanyang lantang bouquet nang napakalayo sa amin. Kinabukasan, matapos maipadala ang demand letter, pumunta si Diego sa opisina ko. Kat, lumabas ka! Kailangan nating mag-usap! Malakas na sigaw niya sa reception area na nakatawag ng pansin sa mga katrabaho ko. Naghahanda ako noon ng presentation para sa meeting mamaya. Nang marinig ko ang ingay, lumabas ako at nakita ko si Diego na mukhang pagod sa kanyang gusot na suit. Sobrang layo ng itsura niya sa kumikinang na groom sa kasal. Ito ang workplace ko. Umalis ka na, please. Kalmado kong sabi. Umalis? Nagpadala ka ng demand letter mula sa abogado diretso sa opisina ko. Ngayon, alam na ng buong kumpanya ko na kinakasuhan ako ng ex-fiancé ko. Masaya ka na ba? Namumula ang mga mata ni Diego. Paos ang boses niya. Ikaw ang may gusto niyan. Nanatili akong matigas. Kung binalik mo agad ang pera, walang demand letter na darating. Umalis ka na at huwag kang manggulo sa trabaho ko. Trabaho? Sinira mo ang buhay ko. Biglang nilakasan ni Diego ang boses niya. Ipinatawag ako sa HR. Sabi nila, ang mga personal kong issue ay nakakasira sa reputasyon ng kumpanya. Alam mo ba kung ilang taon akong nagpakahirap para makuha ang posisyon ko? At ikaw lang ang may kasalanan niyan? Ulit ko? Mas malamig? Nung nagdesisyon kang gumawa ng show sa kasal at ibigay lahat ng pera mo sa mommy mo, dapat inisip mo na ang mga pwedeng mangyari. Inisip mo lang ang sarili mo, ang nanay mo, ang image mo bilang perfect son. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Ang kinabukasan natin? Pero umamin na nga akong mali ako. Nang hina si Diego, mababakas ang pagmamakaawa sa boses niya. Kat, na-realize ko na talaga. Tama na ang away natin. Ibabalik ko ang pera. Pero huwag namang ganito kagrabe. Bigyan mo ako ng oras. 1 linggo. Binigyan kita ng 1 linggo. Tumingin ako sa relo ko. Pangalawang araw pa lang. May 5 araw ka pa. 2 milyon! Napakalaking pera nun. Kailangan ko ng oras para maipon yun. Problema mo yan. Tumalikod ako. Akmang aalis na. Kat. Hinawakan ni Diego ang pulso ko ng napakahigpit kaya ako napangiwi. Ganyan ka ba talaga kawalang awa? 5 taon tayo naging magkasama? 5 taon. Wala na ba talaga kahit anong natitira dyan sa puso mo? Bitawan mo ko. Tiningnan ko ang kamay niya. Idinidiin ang bawat salita. Bibigyan mo ako ng sagot ngayon din. Guard! Sigaw ko sa direksyon ng entrance. Agad na lumapit ang 2 guard at inilayo si Diego. Pumalag siya. At habang kinakaladkad siya palabas, sumigaw siya. Katrina Mendoza, pagsisisihan mo to. Hindi ko to mapapatawad. Napakatahimik sa buong opisina.
Lahat ng katrabaho ko ay nakatingin sa akin. Sari-sari ang emosyon sa kanilang mga mukha. Huminga ako ng malalim. Yumuko sa kanila at sinabing, "Pasensya na sa abala. Personal na isyu ko po ito. Aayusin ko. Hindi ito makakaapekto sa trabaho ko." Nang makabalik ako sa desk ko, lumapit ang project manager namin na si Ma'am Olivia at tinapik ako sa balikat. "Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." "Salamat po, Ma'am Olivia. Kaya ko po to." Mabuti kung ganun. Hininaan niya ang boses niya. "Pero mag-ingat ka. Ang mga ganyang tao ay nakakagawa ng sukdulang bagay. Susunduin kita mamayang gabi para maihatid pa uwi." "Huwag na po. May kotse ako. Mag-iingat po ako." Kahit pa ganun, noong gabing iyon, pinakiusapan ko si Ana na sumunod sa akin. Nakasunod siya sa likod ng kotse ko hanggang bahay. "Sasamahan kita ng ilang araw," sabi ni Ana. Desperado ang Diego na yun ngayon. Kahit ano pwede niyang gawin. Sige. Sa bahay, nagluto si Mama ng napakaraming pagkain. Nakaupo si Papa na seryoso ang mukha. "Anak, pumunta rito si Diego kanina," agad na sinabi ni Papa. Kumabog ang dibdib ko. Ano pong ginawa niya? Hindi siya pumasok. Paikot-ikot lang sa labas. Nakasalubong ko siya, madilim na sabi ni Papa. Kinausap ko siya ang masinsinan. Umalis naman, pero iba ang itsura niya. "Mag-ingat ka sa mga araw na to. Huwag kang mag-isa sa gabi." "Opo, alam ko." Naupo ako sa hapag. Nawalan ako ng ganang kumain. "Ma, Pa, pasensya na po kung pinag-alala ko kayo." "Anong kalokohan yan?" Nilagyan ni Mama ng pagkain ng plato ko. "Kami mismong mga magulang mo ang hindi nakakilala kung anong klaseng tao siya. Pero mas mabuti nang mamulat ng huli, kaysa hindi na talaga. Yung 2 milyon, bawiin mo kung kaya. Kung hindi, ipaubaya mo na sa Diyos. Ang mahalaga, buhay tayo at malusog." "Hindi po, babawiin ko talaga yon." Ibinaba ko ang tinidor ko, hindi lang tutungkol sa pera. Kung aatras ako ngayon, iisipin nila na pwede nila akong gawing basahan. Kailangan kong ipakita kay Diego na kailangan niyang pagbayaran ang mga pagkakamali niya. Tiningnan ako ni Papa na may masalimuot na ekspresyon. "Anak, nagbago ka na." "Nag-mature lang po," sagot ko. Dati, akala ko ang pagbibigay ang sagot sa away. Pero ngayon naiintindihan ko na, kung aatras ka ng isang hakbang, aapakan ka nila ng 10 beses. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kami. Sino kaya ito sa ganitong oras? Tumayo si Papa, sumilip sa peephole at nandilim ang mukha, nanay ni Diego. "Bakit siya andito?" Kinabahan si Mama. "Buksan niyo po," kalmado kong sabi. "Kung anong mangyayari, mangyayari." Bumukas ang pinto. Sa bungad ay nakatayo si Tita Nadine. Nang walang magarang make-up pang kasal, mukha siyang tumanda, pero ang mata niya ay matalas pa rin, parang lobong pinoprotektahan ng anak. "Kat, kailangan nating mag-usap." Dumiretso siya sa punto. "Pasok po." Umurong ako para bigyan siya ng daan. Pumasok si Tita Nadine, pinasadahan ng tingin ang aming sala na may bahagyang pagkamuhi. Ang aming 2 bedroom na 90 square meter condo na simple lang ang design ay walang panama sa kanyang malaking bahay. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw niya sa kasal namin simulat sa pool, dahil iniisip niyang hindi ako bagay sa anak niya. "Upo kayo, Tita Nadine." Magalang ako pero malamig. "Wag na. May sasabihin lang ako tapos aalis na ako." Tuwid na tuwid ang pagkakatayo niya. Lumaki si Diego na walang tatay. Mag-isa ko siyang pinalaki. Ako ang nagbayad ng pag-aaral niya. Pinadala ko pa siya sa ibang bansa. At heto, hinintay ko ang araw na magkakaroon siya ng sariling pamilya. Oo, nadala siya ng emosyon sa kasal. Pero dahil yon sa pagmamahal niya sa akin. Krimen ba ang mahalin ng isang ina? Hindi krimen ang mahalin ang ina. Ang gawin ito sa ganoong paraan ang mali, kalmado kong sagot. "Anong kalokohan niyang paraan? Gustong ibigay sa akin ng anak ko ang ari-arian niya. Karapatan niya yon. Sino ka ba, isang outsider, para makialam sa buhay namin?" Tumaas at tuminis ang boses ni Tita Nadine. "Tapos ngayon nagpadala ka ng demand letter sa opisina niya. Gusto mo ba siyang sirain? Kung mawalan siya ng trabaho, sasagutin mo ba yon? Kung mawawalan siya ng trabaho dahil hindi niya kayang ayusin ang personal na problema niya nang hindi nadadamay ang reputasyon ng kumpanya, wala na akong kinalaman doon. Nanatili akong kalmado. Nanginig sa galit si Tita Nadine. "Sige, Kat, minaliit kita. 2 milyon, di ba? Ibabalik ko sa'yo."
Isipin mo na lang na nagbayad ang pamilya namin ng ganyang halaga para malaman kung anong klaseng tao ka talaga. Kunin mo ang pera mo at huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko. Sa mga salitang ito, naglabas siya ng isang debit card mula sa bag niya at ibinato sa coffee table namin. Ang PIN ay birthday ni Diego. 2 million. Kunin mo na at lumayas ka sa buhay namin. Tiningnan ko ang card at biglang natawa. Anong nakakatawa? Galit niyang tanong. Tumatawa ako dahil hanggang ngayon, wala pa rin kayong naiintindihan. Kinuha ko ang card at pinaglaruan sa mga kamay ko. Hindi ito limos. Legal kong pera ito. At parang nagkabaliktad yata tayo. Ang anak mo ang naghahabol sa akin. Hindi ako. Sinungaling ka. Nagsisinungaling man ako o hindi, alam niyo ang totoo. Ibinaba ko ulit ang card sa mesa. Hayaan niyang si Diego mismo ang magbalik ng pera sa akin. Usapan naming dalawa, to. At tungkol sa paghabol, pakisabi sa kanya na kung pupunta pa siya ulit sa opisina ko o sa bahay namin, tatawag na ako ng pulis. Namutla sa galit si Tita Nadine. Dinuro niya ako at nanggigigil na sinabi, "Pagsisisihan mo to. Napakabuti ng anak ko. Kahit sino papatol sa kanya. Ikaw? Sinong may gusto sa 30 anyos na inangkinan na at tinapon?" Ang mga salitang ito ang tuluyang nagpagalit sa aking mga magulang. "Anong sinabi mo?" Tumayo si Papa. Ang kanyang 5'11" na tangkad ay nakakapagbigay ng matinding aura. "Umalis ka. Hindi ka welcome sa bahay namin." Nandilim din ang paningin ni Mama. "Nadine, mahiya ka nga. Ang anak ko ay 30 lang. Bata pa siya. Maganda, may magandang trabaho, at mabuting ugali. Pipila ang mga lalaki sa kanya. Ang anak mo, 30 anyos na, nakakapit pa rin sa palda ng nanay niya. Sinong matinong babae ang papatol doon? Pinagtutulungan niyo akong pamilya niyo." Tili ni Tita Nadine. Kung sino man ang umaapi sa kanino, malinaw na malinaw sa lahat. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng malaki. "Umalis na kayo. Kapag hindi kayo umalis, tatawag talaga ako ng pulis." Galit siyang tumitig sa akin. Hinablot ang bank card at maingay na naglakad palabas dala ang tunog ng kanyang high heels. Kahit nakasara na ang pinto, maririnig pa rin ang mga pagmumura niya sa hallway. "Anong klasing bangungot to?" Nanginginig sa inis si Mama. "Ma, huwag ka nang magalit. Hindi sila worth it na pagka-high blood-an." Hinimas ko ang likod niya, kahit sa totoo lang, kumukulo rin ang dugo ko. Pagbalik sa kwarto ko, nag-text ako kay Ate Villanueva. Pumunta po rito sa bahay ang nanay ni Diego. Dinala ang 2 million. Hindi ko po kinuha. Sinabi kong siya dapat ang magbalik. At saka, kanina, pumunta siya sa opisina ko at gumawa ng iskandalo. May CCTV recording po. Kung pupunta pa siya ulit, tatawag na ako ng pulis at hihingi ng restraining order. Mabilis na dumating ang sagot. "Matalinong desisyon. Huwag mong direktang tanggapin ang pera sa ina. Baka magdulot ito ng legal na problema. I-save mo ang CCTV footage, kakailanganin natin yan. Pwede tayong kumuha ng protection order kung may isa pang insidente ng harassment." Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang dumidilim na langit sa bintana. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Ang 5 taong relasyon ay nagtapos sa ganito kapangit na paraan. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko, pero sobrang nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa nasayang na kabataan ko. Nalulungkot ako nang ma-realize kung anong klaseng tao talaga ang taong minahal ko ng sobra. Nag-vibrate ulit ang telepono. Text galing sa unknown number. "Kat, sorry. Na-realize ko na talaga. Ibabalik ko yung pera. Nakikiusap lang ako. Huwag mong sirain ang buhay ko. Maghiwalay na lang tayo ng maayos, alang-alang sa 5 taon nating pinagsamahan." Si Diego yon. Matapos mag-isip, nag-reply ako. "Ibalik mo ang pera bago matapos ang linggo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mong subukang gamitin ang mga taon natin. Tinapakan mo ang lahat ng meron tayo nang ipahiya mo ako sa buong madla sa kasal natin." Sinend ko to at binlock ulit ang number niya. Tapos, simula ngayon, isang bagong kabanata na ang bubuksan ni Katrina. Ngunit masyado akong nag-relax. Sa 3 araw pagkatapos ng pananghalian, tumawag si Ana at doon ko na-realize na ngayon pa lang pala magsisimula ang totoong laban. "Kat, may problema." Nag-aalala ang boses ni Ana. Yung nanay ni Diego, gumawa ng mahabang post sa Facebook. Sinasabi niyang gold digger ka, nanloko ka para makakuha ng pera, at inattach niya pa ang mga pictures mo. Ang dami nang nag-share nung post. Punong-puno ng mukha mo ang timeline ko. Kumabog ang dibdib ko.
I-screenshot mo at isend sa akin. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinadala ni Ana ang mga pictures. Si Tita Nadine, nagkukunwari sa likod ng maskara ng isang inang nasasaktan, ay nagsulat ng malanobelang text. Habang may mga luha raw sa mata, inakusahan niya akong pinaglaruan ang nararamdaman ng anak niya, hinabol ang pera nila, gumawa ng iskandalo sa kasal, at ngayon ay nang e-extort ng 2 million pesos. Ang caption ay napaka-emosyonal at mapanlinlang. Kasama sa post ang mga pictures namin ni Diego at picture ko na nakatayo sa kasal habang hawak ang mikropono. Sa comment section, mayroon ng ilang daang comments at karamihan ay sumusuporta kay Tita Nadine. Tinatawag akong gold digger na mukhang pera at scammer. Ganoon ko kahigpit pinisil ang telepono ko hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Hindi ako natakot. Galit na galit ako. Pwede pala talagang maging ganito kawalang hiya ang mga tao. Kat, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ana. Okay lang. Huminga ako ng malalim. Gawin mo to pabor sa akin. I-screenshot mo mismo yung post at absolutely lahat ng comments. Tapos i-contact mo si Ati Villanueva. Sabihin mo dedemanda ko si Tita Nadine for cyber libel. Copy. Ginagawa ko na. Pagkababa ng telepono, umupo ako sa harap ng laptop ko at nagsimulang magsulat ng sagot ko. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, sige, tatanggapin ko ang hamon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtitiis. Gumugol ako ng 2 oras. Isinusulat ang totoong nangyari. Mula sa simula ng 5 taon naming relasyon, ang pagpapakilala sa pamilya, kung paano naglabas ang pamilya ko ng 2 milyon para sa down payment, hanggang sa nakakagulat na anunsyo sa kasal, ang pag-insulto niya sa bahay namin, ang iskandalo ni Diego sa opisina ko, ang tunay na mukha nitong perfect son, at ang cyberbullying at libel laban sa akin. Nagsulat ako ng walang halong emosyon, puro objektibo. Inattach ko lahat ng ebidensya, mga bank transfer receipts, BDO, BPI, ng 25 milyon para sa down payment. Maikling videos mula sa kasal na kinunan ng mga kaibigan, CCTV recordings mula sa opisina, picture ni Tita Nadine na ihinagis ang bank card sa mesa ko, at ang buong text ng libelous post niya. Minsan, ang katotohanan ay hindi kasing ganda ng mga kasinungalingan, pero iyon ang totoo. Sa huli, idinagdag ko, hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng hustisya. Laban sa lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito, may karapatan akong dumulog sa korte. Pagkatapos, hindi ko muna pinopost. Ipinadala ko muna sa abogado. Napakahusay na pagkakasulat. Malinaw ang mga facts. Hindi matatawaran ng ebidensya. Mabilis na sagot ni Attorney Villanueva. Pero kailangan mong maintindihan na oras na i-publish mo ito, wala nang atrasan. Isa itong gyera para pabagsakin ang kabilang panig. Wala na pong atrasan simula nung i-post niya yon. Sagot ko. Sige, i-post mo na. Maganda sigurong gumamit ng bagong public Facebook page o profile gamit ang totoo mong pangalan para mas maging opisyal ito. At inihahanda ko na ang demand para sa libel laban kay Nadine Mendoza. Pwede ko nang ipadala kahit anong oras. Salamat po. Ginawa ko yung page, verify ang pangalan ko, at ipinost ang mahabang text na may mga ebidensya. Unang nag-share si Ana. Ako po ang bridesmaid sa kasal na yan. Ako ang saksi. Bawat salita ni Kat ay purong katotohanan. Sumunod ang mga katrabaho ko at iba pang bisita sa kasal. Hindi marunong mag-social media ang mga magulang ko, pero pinakiusapan nila ang mga kamag-anak namin na i-share ito. Sa loob lang ng 1 oras, umabot sa mahigit 1,000 ang shares. Mabilis na nagbago ang tono ng mga comments. Ganito pala yon. Ang lala. Ibibigay lahat ng pera sa nanay tapos 100,000 pa buwan-buwan? Hari ng mga mamas boy. Good job girl, buti nakatakas ka agad. Hindi dapat pakasalan ng ganyan. Pag-announce niyan sa kasal, direct blackmail na yan sa bride Kadiri. Syempre, may mga nagduda pa rin. Side lang niya yan. Sino bang nakakaalam kung ano talaga nangyari? Oo nga, pero kahit ganon, i-cancel yung kasal sa mismong altar. Ang lupit nun. Ibabalik naman daw yung pera. Bakit kailangang palakihin pa yung gulo? Matuto kayong magpatawad. Inignore ko ang mga taong ito. Sinisave ko lang yung mga pinaka-aggressive at libelous na comments. Gaya ng sabi ng abogado, mas maraming ebidensya, mas mabuti. Makalipas ang 2 oras, hindi na nakatiis si Diego. Kinontak niya ako sa pamamagitan ng mga kakilala
at nagmakaawang makipagkita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibalik ang pera at mag-public apology o magkita na lang tayo sa korte. Sagot ko. Kat, matanda na si Mama. Hindi siya marunong sa mga social media na yan. Tumaas ang blood pressure niya dahil sa posts mo. Hindi niya kakayanin. Halos umiiyak na ang boses ni Diego. At nung sinusulat niya yung mga paninira sa akin para makita ng buong Pilipinas, inisip niya ba kung kakayanin ko? Malamig kong sagot. At huwag mong gamiting palusot ang kalusugan niya. Kung magkasakit siya, babayaran ko ang ospital. Pero kailangan ng public apology at ng pera ko. Gusto mo ba kaming mamatay? Kayo ang sumukol sa akin. Pinatay ko ang tawag. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinagabihan, tumawag ang HR director ng kumpanya namin. Katrina, pumunta ka bukas ng umaga sa opisina ko. Kailangan nating mag-usap. Pwede ko po bang malaman kung tungkol saan ito? Tungkol sa kung paano nakakaapekto ang personal mong problema sa imahe ng kumpanya. Bumagsak ang puso ko. Ito ang kinakatakutan ko. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa opisina ni Ma'am Olivia, ang HR director. Nandoon din ang boss ko na si Ma'am Elena. Si Ma'am Olivia ay isang istriktang babae na nasa 40s. Alam ng kumpanya ang mga nangyayari sa internet, kahit na personal na issue mo ito, dahil nasangkot ang mga katrabaho mo, nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa reputasyon ng ating firm. Humihingi po ako ng pasensya, sinsero kong sabi. Pero hindi ko po sinimulan ang gulo. Ipinagtatanggol ko lang ang pangalan ko at naglabas ako ng mga ebidensya. Naiintindihan ko, tumango ang direktor. Pero rules are rules. Kung ang kilos ng empleyado ay may negatibong epekto sa kumpanya, kailangan naming i-evaluate kung nararapat pa siyang manatili sa trabaho. Nawasak ang puso ko. 6 na taon akong nagtrabaho rito. Nagsimula bilang intern hanggang naging project manager. Ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming pawis ang ibinuhos ko. Nakialam si Ma'am Elena. Si Kat ang pinakamagaling na manager sa team ko. Walang kaduda-duda ang pagiging professional niya. Biktima siya sa sitwasyong ito. Kung paparusahan siya ng kumpanya, madedemotivate ang buong team. Elena, naiintindihan ko ang posisyon mo, pero ang rules. Lumingon sa akin si Ma'am Olivia. Ganito na lang, bibigyan ka ng kumpanya ng 1 linggong bayad na leave. Ayusin mo ang mga issue mo. Kung humupa na ang ingay sa loob ng 1 linggo, pwede kang bumalik sa trabaho. Kung lumala, baka, naiintindihan ko po. Tumayo ako. Hindi ko po kailangan ng 1 linggo. Magre-resign na po ako. Kat! Nagulat si Ma'am Elena. Ma'am Elena, salamat po sa lahat. Nginitian ko siya, at pagkatapos ay tumingin sa HR director. Magsusulat po ako ng resignation letter ngayon din, magre-render ng 30 days notice, at ito-turnover ko ang lahat ng trabaho ko. Halatang hindi inasahan ng direktor ang ganitong determinasyon. Sigurado ka ba? Sigurado po, pero may kondisyon ako. Sa rason ng pag-alis ko, walang mababanggit na kahit anong paglabag sa corporate ethics. Aalis ako dahil gusto ko. Deal? Nang makalabas kami ng opisina, sumunod sa akin si Ma'am Elena, nang may halong konsensya. Kat, pasensya na, hindi kita na ipagtanggol. Wala po kayong kasalanan, tapat kong sagot. Ginawa niyo na po ang lahat ng makakaya niyo. Pero ang isang kumpanya na napakadaling itapon ang sarili nilang empleyado ay hindi karapat-dapat na paglingkuran. Naayos ko nga po kay Diego. Maaayos ko rin ang paghahanap ng bagong trabaho. Kung kailangan ko po ng character reference, lalapit po ako sa inyo. Pagbalik ko sa desk ko, nagsimula na akong magsulat ng resignation letter. Kung sasabihin kong nanghinayang ako, kasinungalingan yon, pero higit pa roon, nakaramdam ako ng ginhawa. 5 na taon na ako rito, at matagal na rin akong umabot sa rurok ng posisyon ko. Baka oras na para magbago. Tumunog ang telepono. Si Ana. Kat, nakita mo ba ang official page ng kumpanya ni Diego? Binuksan ko ang link at natigilan. Naglabas ng official statement ang kumpanya ni Diego tungkol sa sitwasyon niya. Ang mga gawain ni Mr. D. Mendoza ay kanyang personal na usapin at walang kinalaman sa aming kumpanya. Gayunpaman, dahil sa katotohanang ang insidenteng ito ay nagdulot ng seryosong pinsala sa reputasyon ng aming firm at nakaabala sa workflow, nagpasya ang pamunuan na suspendihin si Mr. Mendoza sa kanyang posisyon hanggang sa ganap na malutas ang kanyang mga personal na issue. Ang aming kumpanya ay sumusunod sa mahigpit na etika at hindi palalagpasin ang mga gawaing nakakasira sa aming imahe.
Puno ng kabaliwan ang comment section. Deserve. Hindi dapat pinapatrabaho sa mga maayos na kumpanya ang mga ganyang klase ng tao. Tama lang na suspendihin. Dapat nga tinanggal na eh. Ito ang nangyayari sa sobrang pag-ibig kay Mommy. Sinira niya sarili niyang career. Ibinaba ko ang telepono. Halo-halo ang pakiramdam ko. 8 taon pinaghirapan ni Diego ang posisyon niyang yon. Ngayon, suspended siya. At baka ma-terminate pa. Natutuwa ba ako? Hindi. Hindi ko ito gusto. Pero siya mismo ang may gawa nito. Eksaktong makalipas ang 10 minuto, tumawag ulit si Diego. Sa pagkakataong ito, puno ng desperasyon ang boses niya. Masaya ka na? Tinanggal nila ako sa trabaho. Masaya ka na ba? Resulta yan ng sarili mong desisyon. Kalmado kong sagot. Diego, huling beses ko nang sasabihin to. Ibalik mo yung pera. Public apology mula sa'yo at sa nanay mo. Sa lahat ng platforms kung saan kayo nag-post. Aaminin nyo na cyber libel yun at mangangako kayong hindi nyo na kami guguluhin ng pamilya ko. Oras na pumasok ang 2 milyon sa account ko, buburahin ko ang post ko at hindi na tayo mag-cruise ulit ang landas. Matagal siyang nanahimik sa kabilang linya, pagkatapos ay narinig ko ang pigil na paghikbi. Kat, na-realize ko na talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Magsimula ulit tayo. Hindi, pagputol ko. Tapos na tayo simula nung kinuha mo yung mikropono sa kasal natin. Ngayon, gawin mo ang dapat mong gawin. Panindigan mo yan gaya ng isang lalaki. Itigil mo na yung pag-iyak mo para kaawaan kita. Pinatay ko ang tawag at huminga ng malalim. Nag-vibrate ulit ang telepono. Notification mula sa BDO. May pumasok na 2,000 PHP sa iyong account. Pumasok na ang pera. Pagkatapos, na-update ang Facebook page ni Diego. Nag-post siya ng picture ng isang sulat kamay na liham. Ako po, si Diego Mendoza, ay taos-pusong humihingi ng tawad kay Katrina Mendoza, nakatag ako, at sa kanyang pamilya para sa idinulot kong sakit at abala. Ang ginawa ko po sa kasal ay padalos-dalos at irresponsable. Hindi ko po inisip ang nararamdaman ni Katrina. Pinagsisihan ko rin po ng lubos na hindi ko pinigilan ang aking ina nang magpakalat siya ng maling impormasyon. Tinatanggap ko po ang aking kasalanan at nangangakong hinding-hindi ko naguguluhin si Katrina at ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakiusap po ako sa lahat na itigil ang pagkalat ng kasinungalingan. Muli, humihingi po ako ng tawad. Sa ibaba nito, naka-attach ang screenshot ng apology mula sa kanyang ina na si Tita Nadine. Biglang nagiba ang opinyon ng publiko. Ganyan dapat. Kahit papaano may lakas ng loob siyang aminin ang mali niya. Kahit na, layuan niyo ang mga mamas boy. Lupit ni ate girl. Napasuko sila. Gaya ng ipinangako ko, dinelete ko ang mahaba kong post na may ebidensya, pero nag-iwan ako ng maikling mensahe. Tapos na po ang issue. Salamat sa inyong suporta. Closed case na, disabled na ang comments. Pagkatapos ay tinawagan ko ang abogado ko. Ati, pumasok na po yung pera. Na-publish na rin ang apology. Itutuloy pa po ba natin ang kasong libel? Dahil nag-public apology na sila, pwede nating i-hold muna. Sagot ni Atin Villanueva. Pero hawak pa rin natin ang karapatan na mag-file ng kaso. Kung uulitin nila ito, pananagutan nila sa batas. Maraming salamat po. Walang anuman. Nabalitaan kong nag-resign ka na pala. Magpahinga ka muna, mag-isip tungkol sa future. Kung kailangan mo ng trabaho, pwede kitang i-recommend sa ilang magagandang kumpanya. Salamat po. Magpapahinga muna ako. Binaba ko ang telepono at tumingin sa araw na pumapasok sa bintana. Makalipas ang 1 buwan, formal na akong umalis sa kumpanya. Nag-set up ng maliit na farewell party ang mga katrabaho ko. Mahigpit akong niyakap ni Ma'am Elena. Tawag ka lang kung kailangan mo, okay? Nang lumabas ako ng building, huminga ako ng malalim. Sa harap ko ay ang totoong bagong simula. Ngunit parang mahilig magbiro ang tadhana. Nang isipin kong humupa na ang lahat, isang panibagong balita ang muling nagpabagsak sa akin. Kat, narinig mo na ba? Tumawag si Ana. Misteryoso ang boses. Yung nanay ni Diego, nasa ospital. Nasa ospital? Anong nangyari sa kanya? Nagka-hypertensive crisis daw dahil sa nervous breakdown. Medyo seryoso. Huminto si Ana. Pero may mas nakakagulat na balita. Ano yon? Magpapakasal na si Diego. Natigilan ako. Kanino? Kailan? Next month. Sa isang babaeng wala pang 1 buwan niyang nakikilala. Ibinaba ni Ana ang boses niya. At, balita ko, buntis na daw. Buntis? Magpapakasal in a month? Ulit ko sa mga sinabi niya.
Akala ko mali lang ang rinig ko. Totoong totoo. Sinabi sa akin ng mga dating office mates ni Diego. Nagpadala na daw siya ng imbitasyon. August 8 ang kasal. Ang pangalan ng bride ay... Teka, tingnan ko ang screenshot. Sara Mendoza. Sara Mendoza. Isang pangalang hindi ko kilala. At saka 3 months pregnant na siya. Tuloy ni Ana. Kaya pala nagmamadali ang nanay niya noon sa kasal nyo. Ganun pala. Nakatayo ako sa maingay na kalye. Mahigpit ang hawak sa telepono. Tila walang kwenta ang mundo. 1 buwan pa lang ang nakalipas. Naghahanda akong magpakasal sa taong ito. Tapos ngayon, makakasal siya sa ibang babaeng buntis pa? Kat, okay ka lang ba? Nag-alala si Ana. Okay lang ako, sagot ko. Maski ako ay nagulat sa pagiging kalmado ko. Nakakatawa lang. Nangako siya ng pag-ibig. Nagmakaawang patawarin ko. Tapos nakabuntis agad ng iba. At magpapakasal agad. Tipikal na mama's boy. Walang hakbang nang hindi nagtatanong kay mommy. Nakahanap din siya ng babaeng susunod sa kanila. Nang gagalaiting sabi ni Ana. Kahit pa yang Sara na yan. Alam niyang kakahiwalay lang ni Diego pero tumalon agad sa kama. Malamang habol din ang pera. Siguro, nakaramdam ako ng kawalan ng gana. Wala na akong pakialam. Magpakasal siya sa kahit kanino niya gusto. Wag lang silang manggugulo sa akin. Wala ka na talaga pake? Anong dapat kong panghinayangan? Ngumisi ako. Dapat nga magdiwang ako na nakatakas ako agad. Kung nagpakasal kami, baka ako yung nasa lugar nung buntis. Tapos malalaman ko na ibinigay ng asawa ko lahat ng pera sa biyenan ko at binibigyan pa ng 100,000 a month. Yun ang totoong trahedya. Tumawa ng malakas si Ana sa kabilang linya. Tama ka. Kung sino man may gusto sa ganyang perlas, kunin na nila. Kamusta pala ang pag-a-apply mo ng trabaho? May 2 akong inaay ngayon. Tumingin ako sa relo ko. Sige, kailangan ko nang pumunta sa interview. May late na ko. Good luck! Kung makapasa ka, libre mo kong dinner ha? Pagkababa ng telepono, sumakay ako sa MRT. Ang saglit na pagkabigla ay mabilis na humupa. Magpapakasal si Diego, buntis ang nobya niya. Ano bang pakialam ko? Quits na kami. O at least akala ko lang. Makalipas ang 3 araw, tumawag ulit ang number ni Diego. Nang makita ko ang pamilyar ngunit estrangherong number na yon, kumunot ang noo ko pero sinagot ko pa rin. Kat, ako, to. Ang boses ni Diego ay parang pagod na pagod. Anong kailangan mo? Ikakasal na ako. Nanahimik siya, hinihintay ang reaksyon ko. Nabalitaan ko. Congrats, kalmado kong boses. Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Anong dapat kong sabihin? Good luck sa inyo. Akma ko nang ibababa. Sandali! Mabilis na sigaw niya. Alam kong hindi ko dapat sabihin to, pero nagsisisi ako. Kat, sobrang pinagsisisihan ko. Hindi ko sana siya sinunod noong kasal natin. Sinong sinunod? Yung nanay mo? Lalong nanghina ang boses ni Diego. Alam mo, si Sara, nanay ko ang nagpakilala sa amin. Matagal na silang magkakilala. Bago pa ang kasal natin, palihim nang nagse-set up si mama ng dates para sa amin. Hindi ko yun pinansin. Akala ko porma lang. Tapos nalasing ako. 1 beses lang yun. Tapos nabuntis siya. Basag ang boses niya. Parang naiiyak. Nagbanta si mama na magpapakamatay. Sumisigaw na hindi dapat lumaki na walang ama ang apo sa pamilya namin. Kaya pinilit niya akong pakasalan si Sara. Wala akong magawa, Kat. Wala akong choice. Hawak ko ang telepono at halos matawa na ako. Parang teleserye. At tapos? Tanong ko. Bakit mo ko tinatawagan? Gusto mong maawa ako sa'yo? Patawarin kita? O hintayin ko kayong maghiwalay para magbalikan tayo? Hindi. Nagkakandautal siya. Gusto ko lang sabihin na mahal pa rin kita. Hindi ko siya gustong pakasalan. Pinilit lang ako ng nanay ko. Diego, putol ko sa kanya. 30 years old ka na, hindi 3 years old. Walang makakapilit sa iyong magpakasal kung ayaw mo. Dahil pinili mong sundin ang mommy mo at pakasalan ng babaeng hindi mo mahal, maging lalaki ka at panindigan mo yan. Tapos na tayo. Wag mo na kong tawagan, Kat. At bago pa siya makasagot, dinagdag ko. Kung magpapakasal ka na, itapon mo na lahat ng gamit kong naiwan diyan. O ipadala mo sa courier. Alam mo address ko. Tinapon na lahat ni mama. Mabuti. Paalam. Pinatay ko ang tawag at blinok ulit yung number niya. Huminga ako ng malalim at itinapon ang cellphone sa bag ko. Nakakatawa. 1 buwan pa lang ang nakakalipas. Sa kasal namin,
Pinoproclaim niya na ibibigay niya lahat sa nanay niya na para bang wala akong kwenta. Ngayon, napilitan siyang mag-shotgun marriage sa babaeng pinili ng nanay niya, isang totoong mama's boy. Umiling ako, inaalis ang basurang ito sa isip ko. May dalawa akong importanteng interviews ngayon. Ang una ay sa isang lumalagong IT company. Maganda ang sweldo pero grabe daw ang overtime. Ang batang manager, matapos magtanong ng mga standard interview questions, ay biglang sinabi, "Nabasa ko ang issue mo sa internet. Ang galing ng paghahandle mo." Medyo nagulat ako. "Nakita niyo rin po yun?" "Siyempre, kalat sa buong syudad yun eh." Ngumiti siya. "Huwag mong masamain, hindi ako nakikichismis. Nagustuhan ko lang ang approach mo. Kalmado, determinado, at walang drama. Kailangan namin ng mga ganyang klaseng tao sa kumpanya." "Salamat po. Pero pwede po bang malaman kung naapektuhan ba nito ang assessment nyo sa akin bilang empleyado? I mean, ang emotional state ko?" "Hindi. Sabi mo nga, work is work, personal is personal. Marunong kang maghiwalay." Tumango siya. "Bibigyan kita ng sagot within 3 days." Ang pangalawang interview ay sa isang malaking korporasyon para sa posisyon ng Deputy Marketing Director. Ang interviewer ay isang babaeng nasa edad 50s, istrikto at mabusisi. "Katrina, binasa ko ang resume mo. Impressive, simula niya agad. At alam ko rin ang iskandalo mo sa internet. Gusto ko lang malaman, kung may mangyaring komplikadong conflict sa mga katrabaho mo sa trabaho, ano ang gagawin mo?" Nag-isip ako ng ilang segundo. Una, aayusin ko ang problema batay sa merits nito. Walang personalan. Pangalawa, malinaw kong iseset ang mga boundaries na hindi pwedeng lampasan. Pangatlo, susubukan kong maghanap ng solusyon na pabor sa lahat, pero hindi malulugi ang sarili ko. Halimbawa po, kung kukunin ng katrabaho ko ang credit ko, kakausapin ko muna siya. Kung hindi umubra, lalapit ako sa management nang may mga ebidensya. Pero hindi ako gagawa ng eksena sa opisina. Professionalism muna bago lahat. Tumango siya na parang satisfied. "Tanggap ka na. Pwede ka bang magsimula sa Lunes?" "Opo," walang gatubiling sagot ko. "Mabuti. 30% mas mataas ang sweldo mo kaysa dati mong trabaho. Welcome to the team." Pababa ng building, nakangiti ako. Bagong trabaho, bagong buhay, umaayos na ang lahat. Hanggang makalipas ang 3 araw, may dumating na package. Galing sa kondo ni Diego ang return address, walang pangalan ng sender. Binuksan ko ang package. Sa loob, may isang flash drive at isang handwritten letter na gulo-gulo ang sulat. "Kat, may mga bagay kang dapat malaman. 1 linggo bago ang kasal, nagkita si Mama at si Sarah. Nakuha ko tong recording accidentally. Pakinggan mo. Sorry sa lahat. Diego." Kumunot ang noo ko. Isinaksak ko ang flash drive sa laptop. May isang audio file na 15 minutes. Sa simula, may mga ingay. Tapos, narinig ko ang boses ni Tita Nadine. "Sarah anak, prangkahan tayo. Nababaliw na yung Diego ko dahil sakat na yon. Gustong pakasalan. Pero alam kong hinihintay lang niya kung paano hahatiin yung pera namin." Tapos, may boses ng isang batang babae. Siguro si Sarah. "Tita Nadine, pero mahal naman siya ni Diego." "Hindi ka makakain ng pagmamahal." Matigas na sagot ng biyenan ko. "Gusto ko ikaw ang maging asawa niya. Mahinhin ka, masunurin, galing sa magandang pamilya. Bagay kayong dalawa. Kung papayag ka, aayusin ko lahat." "Pero paano po?" Huminang boses ni Tita Nadine. "Next Saturday na ang kasal nila. Pinag-isipan ko na lahat. Mag-announce si Diego sa mismong kasal na ililipat niya sa aking lahat ng ari-arian. Hindi yan tatanggapin ni Kat at gagawa siya ng iskandalo. Masisira ang kasal, tapos doon ka papasok. Diskartehan mo, magpabuntis ka. Saan pa siya pupunta? Mapipilitan siyang pakasalan ka. Tapos po, kapag kasal na kayo, unti-unti kong ibabalik sa inyo yung mga ari-arian at lahat magiging masaya." Tahimik lang sa recording. Tapos sumagot si Sarah. "Sige po, Tita Nadine, gagawin ko po ang gusto nyo." Naputol ang recording. Nakatitig ako sa monitor. May malamig na pawis na tumulo sa likod ko. Ganun pala yon. Ang buong drama sa kasal ay maingat na plinano ni Tita Nadine. Simulat sa pool pala, ayaw niya na akong makapasok sa pamilya. Ang buong kalokohang yon tungkol sa dakilang anak ay para lang pilitin akong mag-eskandalo at sirain ang kasal. At si Diego, ang taong 5 taong nagpangakong mahal niya ako, ay isa lang palang pawn sa laro ng nanay niya. Baka alam niya yung plano. Pero sumunod pa rin. Nandidiri ako. Hindi galit, kundi pandidiri.
na para bang nakalunok ako ng langaw. Tumunog ang telepono. Unknown number. Sinagot ko. Si Diego yon. Napakinggan mo na ba yung recording? Paos ang boses niya. Napakinggan ko na. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Nalaman ko lang lahat to after the wedding. Matagal na pala silang magkasabwat. At yung gabi na yon, lasing na lasing ako. Baka hindi rin yun aksidente? Pilit pinipigilan ni Diego ang pag-iyak. Kat, na-set up nila ako. Sarili kong nanay, sinetap ako. Ang sakit-sakit ngayon. At tapos, malamig kong tanong. Inaasahan mo ba na kaaawaan kita at papatawarin kita? Kat, hindi ako naaawa sa'yo at hindi kita pinapatawad. Pagputol ko sa kanya. Dahil 30 years old ka na, matanda ka na. Yung panlilinlang ng nanay mo at kalokohan ng bago mong nobya, mga external factors lang yon. Pero ikaw pa rin ang huling nagdesisyon. Pinili mo ang landas ng pagsunod ng bulag. Pinili mo akong traidorin dahil yon ang mas madali. Kaya huwag kang umiyak na nasasaktan ka. Deserve mo yan. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Malalalim na paghinga lang. Yung recording, pagpapatuloy ko, itatago ko to. Kapag ikaw, ang nanay mo, o ang magiging asawa mo ay sumubok pang manggulo sa akin, lalabas itong recording na to kung saan nararapat. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Mabuti. Paalam. Hinugot ko ang flash drive at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Sa labas ng bintana, papalubog na ang araw, kinukulayan ang langit ng matingkad na kulay kahel, ang lumang kwento ay tapos na. Isang bago ang magsisimula, ngunit hindi ko inaasahang magsisimula ito ng ganito kabilis. Isang linggo ang lumipas, habang nananghalian ako kasama ang mga bago kong katrabaho, nakatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Hi Katrina, ako po si Sara Mendoza, ang fiancé ni Diego. Pwede po ba tayong magkita? May mga bagay lang po kayong dapat malaman. Nagulat ako sa message niya. Hindi pa kami nagkikita kahit kailan, at sa totoo lang, wala kaming dahilan para magkita. Pero nanaig ang kuryosidad ko. Gusto kong tingnan sa mata ang babaeng napakadaling pumasok sa kama ng iba, magpabuntis, at sumunod sa isang baliw na biyanan. Nagkita kami sa isang tahimik na kafe. Pagdating ko, nakaupo na siya sa tabi ng bintana, may baso ng tubig na may lemon. Nasa 25,026 years old lang siya. Maganda, nakasuot ng maluwag na maternity dress. Medyo bilog na ang tiyan niya. Nang makita ako, kinakabahan siyang ngumiti. Hello po, Katrina. Hello. Tumango ako at naupo sa kaharap niya. Si Sara ang unang nagsalita. Salamat po at pumunta kayo. Alam kong nakakapagtaka ito, pero kailangan ninyong malaman ng totoo tungkol kay Diego. Tungkol kay Diego? Tanong ko. Tungkol sa nanay niya. Pagtatama niya, may pait sa boses. Tinaasan ko siya ng kilay. Naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Siguro nabalitaan niyo nang ikakasal na kami ni Diego. Ibinaba ni Sara ang paningin niya. Kinakabahang nilalaro ang kanyang mga daliri. Oo, aaminin ko. May gusto ako sa kanya. Pumayag ako sa plano ng mama niya, pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Ang alin? Ang pagkabuntis ko. Peke to. Natigilan ako. Peke? Pag-uulit ko. Hindi makapaniwala sa narinig ko. Peke, mapait nang ngumiti si Sara. Tinuruan ako ni Tita Nadine. Sabi niya, kung magpapanggap akong buntis, siguradong magpapakasal si Diego. Yung gulo, sa kasal nyo. Siya rin ang may pakana. Gusto lang talaga niyang maalis ka sa pamilya. Kahit na alam ko na ang bahagi ng katotohanan mula sa audio recording, ang marinig ng direkta ang pag-amin na ito ay nakakakilabot. Ang babaeng yon, para lang makontrol ang anak niya, ay kayang gawin ang kahit na anong kasamaan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil natatakot ako. Nanginginig ang boses ni Sara. Nung makansela ang kasal nyo, nag-iba ng sobra si Diego. Nagsimulang uminom, nawalan ng trabaho. At si Tita Nadine, sa halip na tumigil, pinilit pa si Diego na ilipat sa kanya ang isa pa niyang kondo para daw hindi na ulit siya maloko ng ibang babae. At pumayag si Diego. Pumayag siya at tumango si Sara. Ngayon, wala na siyang kahit ano. Walang kondo, walang pera, lahat nasa nanay niya. Pati trabaho wala na rin. Umiinom na lang siya buong araw. At ako. Hinimas niya ang tiyan niya. Malapit nang mabunyag ang kasinungalingan ko. Anong gagawin ko? Sabihin mo ang totoo. Hindi ko kaya. Nangilid ang luha sa mata ni Sara. Binantaan ako ni Tita Nadine.
Kung magpapadulas daw ako, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakatira sa syudad na to. Sabi pa niya. Kapag kasal na kami, aayusin daw niya para maging totoo ang pagkabuntis ko. Aayusin? Kumunot ang noo ko. Opo, naging bulong ang boses niya. Sabi niya papainumin niya ng gamot si Diego. Maghahanap ng ibang lalaki. Basta ang mahalaga, apelyidong Mendoza ang dadalhin ng bata. Napalunok ako. Lampas na ito sa normal na pag-iisip ng isang tao. Ang pangmamanipula ni Tita Nadine ay nasa level na ng psychopathy. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ko alam. Umiling si Sarah habang pumapatak ang luha. Naisip ko lang na dapat mong malaman ang lahat. At gusto kitang bigyan ng warning. Mag-ingat ka kay Tita Nadine. Galit na galit siya sa'yo. Naniniwala siyang ikaw ang nakasira sa buhay ng anak niya. Narinig ko siyang may kausap sa phone at sinabing dapat mong pagbayaran ang ginawa mo. Pagbayaran? Ngumisi ako. At anong gagawin niya? Hindi ko po sigurado, pero parang gusto niyang pumunta sa bago mong trabaho para manggulo doon, o baka mas malala pa. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Katrina, nagmamakaawa ako, mag-ingat ka. Kaya niyang gawin ang lahat. Nang makita ko ang babaeng ito, bigla akong naawa sa kanya. Akala niya nakahanap siya ng susi sa kaligayahan, hindi niya alam na pinto pala papuntang impyerno ang binuksan niya. Bakit mo ginagawa to? Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya sa'yo? Natatakot po, pero mas natatakot akong maging parte ng pamilya nila. Pinunasan ni Sarah ang mga luha niya. Naintindihan ko na. Si Diego ay isang malaking sanggol na sumusunod sa lahat ng sasabihin ng mama niya. At si Tita Nadine ay isang control freak. Kung magpapakasal ako sa kanya, sira na ang buhay ko. Anong desisyon mo? Aalis ako. Determinadong sagot ni Sarah. Uuwi ako ng probinsya sa Cebu at magsisimula ulit. Pero bago ako umalis, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Patawarin niyo ako, Katrina, sa lahat ng ginawa ko. Nilabas niya mula sa bag niya ang isang makapal na sobre at iniusog papunta sa akin. Ito po ang pera na binigay nila sa akin bilang down payment bago ang kasal. 1 million pesos. Hindi ko pa nagagalaw. Kunin niyo na po ito bilang kabayaran. Tiningnan ko ang sobre at hindi ko kinuha. Sa'yo na yan. Kakailanganin mo ng pera para sa paglipat mo at pagsisimula ng bagong buhay. Sabi ko, tinatanggap ko ang apology mo, pero kailangan mong matutong panindigan ang mga desisyon mo at hindi mabuhay base sa utos ng iba. Natigilan si Sarah at muling tumulo ang luha sa mga pisngi niya. Salamat po, Katrina. Napakabuti ninyo. Hindi kayo deserve ni Diego. Alam ko, ngumiti ako. Deserve mo rin ng mas magandang buhay. Umalis ka na habang hindi pa huli ang lahat. Nang umalis si Sarah, naiwan ako sa kafe, dahan-dahang inuubos ang malamig kong kape. Ang pagnanais ni Tita Nadine na maghiganti sa akin ay hindi na nakakagulat. Ang mga ganyang tao ay hinding-hindi aamin sa pagkakamali nila, lagi nilang sisisihin ang ibang tao. Pero hindi rin ako takot, haharapin ko ang problema pagdating nila. Kinabukasan, sinabi ko kay Ati, Villanueva ang lahat at binigyan siya ng kopya ng audio recording. Ito ay napakahalagang ebidensya, sabi niya. Kung totoo mang gagawa siya ng hakbang, gagamitin natin ito pang counter-attack. Payo ko na isave mo lahat ng tawag at maging handa. Sa mga sumunod na araw, nakaalerto ako. Pero tahimik lang ang lahat. Maganda ang takbo ng bago kong trabaho. Mababait ang mga katrabaho ko. Walang nakakaalam ng nakaraan ko. Hanggang sa noong Biyernes pagkatapos ng lunch break, tumawag ang dati kong katrabaho na si Lena. Kat, may emergency! Nanginginig ang boses ni Lena. Yung nanay nung ex mo, pumunta sa dati nating opisina. May kasamang napakaraming tao. Hinahanap ka. Hindi sila pinapasok ng guard kaya naglabas sila ng mga tarpaulin sa harap ng building at maraming tao ang nanonood. Kumabog ang dibdib ko. Nag-resign na. Ba't nandyan pa rin sila? Sumisigaw siya na gold digger ka raw. Kinuha mo lahat ng pera nila at naging dahilan kung bakit nawalan ng trabaho ang anak niya. Ngayon, nagbabanta siyang tatalon sa roof deck. Mahina lang ang boses ni Lena. At may dala siyang mga media reporters. May mga kamera. Gusto kang sirain sa buong Pilipinas. Kinabahan ako, pero napangisi. Media? Grabe ang budget. Cut. Siguro magtago ka na muna? Mukhang seryoso sila. Hindi, dahil hinanap nila ko. Lalabas ako. Kalmado kong sabi. Kailangan nang tapusin to ng minsanan. Walang kwenta ang pagtatago. Videohan mo lahat ng nangyayari diyan at isend mo sa akin.
papunta na ko. Pupunta ka? Delikado! Nagpaalam ako sa trabaho, sumakay ng Grab at pumunta sa dati kong opisina. Habang nasa biyahe, tinawagan ko si Ati Villanueva. Papunta na ako, sabi ng abogado. Tandaan mo, huwag kang makikipag-away ng pisikalan. Videohan mo lahat. Kapag nagsimula silang mambastos, tumawag ka agad ng pulis. Opo. Pagdating sa opisina, nakita ko mula sa malayo ang karamihan ng tao. May hawak na tarpaulin ang ilang mga tita. Katrina Mendoza, scammer at kabit. Ibalik ang dignidad ng anak ko. Si Tita Nadine ay nakatayo sa gitna may hawak na megaphone at umiiyak habang nagsasalita. Ayan siya! Ang ahas na sumira sa buhay ng anak ko. Kinuha ang 2 milyon namin tapos gumawa pa ng iskandalo sa kasal. Nawalan ng trabaho ang anak ko dahil sa kanya at na-depress. Hindi ba dapat parusahan ang mga ganitong babae? Huminto ang mga naglalakad. Marami ang kumukuha ng video gamit ang cellphone. May ilang lalaki na may mga professional camera na nakapaligid kay Tita Nadine. Huminga ako ng malalim at lumapit. Tita Nadine, hinahanap niyo ba ako? Mabilis na nahawi ang mga tao. Lahat ay nakatingin sa akin. Halatang hindi inaasahan ni Tita Nadine na lilitaw ako. Pero mabilis siyang nakarecover at sumigaw sa megaphone. Ayan siya, ang linta na sumira sa buhay ng anak ko. Lakas pa ng loob na magpakita rito. Bakit naman hindi ako magpapakita? Kalmado kong tanong. Sinasabi niyong ninakaw ko ang pera niyo. Yung 2 milyon para sa down payment ay galing sa magulang ko at may resibo ng bangko yon. Sinasabi niyong gumawa ako ng iskandalo sa kasal pero hindi niyo ba maalala kung bakit ko yon ginawa? Sisinungaling ka. Namumula siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Habol niya lang ang pera namin. Habol ang pera niyo? Tumawa ako. Tita Nadine, ano bang meron kayo? 2 kondo nakapangalan sa inyo. Pera sa account niyo. Yung anak niyo nga ibinibigay halos lahat ng sweldo niya sa inyo. Kung pera ang gusto ko, naghanap na sana ako ng mas mayaman kaysa sa anak niyo. Narinig ko ang mahihinang tawanan sa mga taong nanonood. Sinisiraan mo ko. Kung totoo, too paninira lang. Alam ng lahat ang totoo. Lumingon ako sa mga may hawak ng kamera. Mula sa anong network po kayo? Pwede patingin ng press ID? Nagkatinginan sila at nag-aalangan. Hindi makapagpakita ng ID. Walang ID? Tumaas ang kilay ko. So mga vlogger kayo. Ano ang pangalan ng page nyo? Baka pwede akong mag-subscribe para mapanood kung paano nyo to ini-edit? Bumulong ang isa sa kanila. Independent journalists kami. Ang mga independent journalist ay kailangang mag-fact check. Isang side lang ang pinakinggan nyo tapos nag-shoot na kayo. Illegal yan. Nakatawag na ako ng pulis at idedemanda ko kayo for libel and violation of privacy. Natataranta na ang mga cameramen at nagsimulang iligpit ang gamit nila. Sandali! Pinigilan sila ni Tita Nadine. Huwag kayong umalis, tinatakot niya lang kayo. Tinatakot? Tingnan natin. Naglabas ako ng cellphone. Nakapagtatawag na ko sa pulis. Parating na sila. Tita Nadine, ang ginagawa niyo ay papasok sa alarm and scandal and illegal assembly. Pwede kayong makulong diyan. Pagkarinig sa makulong, namutla ang mga kamag-anak niyang may hawak na tarpaulin at paatras na umatras. Sisinungaling ka. Nananakot lang yan na tumawag ng pulis, bulong ng biyenan ko. Malalaman natin mamaya. Itinago ko ang cellphone. Pero habang hinihintay natin sila, gusto kong pakinggan niyo ito. I-play ko ang audio recording sa phone ko. Iyon mismong parte. Mag-announce si Diego sa mismong kasal na ililipat niya sa akin lahat ng ari-arian. Hindi yan tatanggapin ni Kat at gagawa siya ng iskandalo. Masisira ang kasal, tapos doon ka papasok. Diskartehan mo, magpabuntis ka. Saan pa siya pupunta? Mapipilitan siyang pakasalan ka. Ang boses ni Tita Nadine ay malinaw na malinaw. Napagasp ang mga tao. Oh my God, siya pala mismo ang nagplano. Grabe yung biyenan, parang ahas. Kaya pala tumakas yung bride eh. Naging kasing puti ng papel si Tita Nadine. Nanginginig ang daliring tinuro niya sa akin. Ikaw, edited yung recording. Krimen yan. Ipapa-forensic po natin para malaman kung edited o hindi, kalmadong sagot ko. At saka, mapapatunayan ni Sara Mendoza na hindi siya buntis at isang malaking kalokohan ang lahat ng ito. Sinungaling ka. Manugang ko na si Sara, hinding-hindi niya. Nandito siya oh. Tinuro ko ang direksyon sa gilid ng kumpulan ng tao. Napalingon ang lahat. Sa gilid ng mga tao, nakatayo si Sara. Namumutla. Medyo umbok na ang tiyan. Sara,
Sabihin mo sa lahat ang totoo. Buntis ka ba talaga o plano lang ni Tita Nadine? Kinagat ni Sarah ang labi niya. Tiningnan ako. Tapos tiningnan ang namumutlang biyenan. At sa wakas ay nagsalita. Hindi po ako buntis. Pinilit lang ako ni Tita Nadine na magpanggap para mapilitang pakasalan ako ni Diego. At ang eskandalo sa kasal, siya rin ang nagplano nun para mapaalis si Katrina. Lalong umugong ang ingay ng mga tao. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, narinig ang wangwang ng mga pulis. Nanghina ang tuhod ni Tita Nadine at napaupo sa semento. Tapos na ang palabas, pero alam kong hindi pa ito ang katapusan. Dinala ng mga pulis si Tita Nadine at ang mga kamag-anak niya. Kami rin ni Sarah ay pinakiusapan na pumunta sa presinto para magbigay ng statement. Sa presinto, sinubukan pa ni Tita Nadine na magsinungaling. Sumisigaw na gawa-gawa ko lang daw lahat. Pero nang sabihin ng investigador na ipapadala ang recording para sa forensic examination at nagbigay na ng official statement si Sarah, sumuko rin siya. Sir, nadala lang po ako ng emosyon. Umiyak siya. Sobrang mahal ko lang ang anak ko. Natakot akong maloko siya ng masamang babae. Handa po akong mag-sorry at magbayad ng multa. Hindi po yan simpleng katangahan lang, ma'am. Istriktong sabi ng pulis. Papasok po ito sa alarm and scandal at libel at nakagambala po kayo sa public order. Magsusorry ako, babayaran ko lahat. Lumapit siya sa akin at pilit na hinawakan ang mga kamay ko. Kat, patawarin mo na itong matanda na. Hindi ko alam ang batas. Maawa ka na sa akin. Hinding-hindi na ako lalapit sa'yo. Binawi ko ang kamay ko at binigyan siya ng nagyayelong tingin. Alam na alam nyo ang batas kapag pabor sa inyo. Magaling kayong mang-manipulate, pero ngayon sobra na kayo. Katrina, mahinang sabi ni Sarah. Baka pwedeng patawarin mo na, matanda na rin kasi. Hindi excuse ang edad para gumawa ng krimen, mariin kong sagot. Kung papatawarin ko siya ngayon, iisipin niya na pwede niyang gawin lahat. Sir, gusto kong maparusahan siya ayon sa batas. Sa huli, nakulong si Tita Nadine ng 10 araw dahil sa alarm and scandal at pinagbayad ng malaking multa. Pinalaya ang mga kamag-anak niya pagkatapos bigyan ng matinding warning. Gabi na nang makalabas kami ng presinto. Nakasunod si Sarah sa likod ko. Hindi alam kung kakausapin ako o hindi. May kailangan ka pa ba? Tanong ko. Salamat po at hindi nyo na idiniin yung partisipasyon ko dito. Mahina niyang sabi. Biktima ka rin kahit papaano. Kahit na gumawa ka ng mali. Si Tita Nadine ang ugat ng lahat. Sana matuto ka na sa leksyong ito at huwag mo nang hayaan ng iba na sirain ang buhay mo. Opo, pangako. Tumango si Sarah. Bukas po aalis na ako pa Cebu. At ito po, iniabot niya sa akin ang isang bank card. May 500,000 pesos po yan. Personal savings ko po. Konti lang, pero kabayaran po yan sa abala sa trabaho niyo. Kunin niyo na po. Ibinalik ko ang card. Kakailanganin mo ng pera sa paglipat. At nakahanap na rin ako ng bagong trabaho, mas mataas ang sweldo. Nangilid ulit ang luha sa mata ni Sarah. Katrina, ang bait-bait mo. Mabuhay ka na lang ng maayos para sa sarili mo, sabi ko. Ingat sa biyahe. Nang mag-isa na ako, huminga ako ng malalim ng sariwang hangin sa gabi. Tumawag si Mama. Kat, ayos ka lang? Sabi ni Ana gumawa na naman ng eksena yung ex-biyenan mo. Ma, okay na po. Nakulong na po ng 10 araw. Deserve niya yon. Nakaginhawa ng malalim si Mama. Pero mag-ingat ka pa rin. Baka paglabas niyan, maghiganti na naman. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Ako nang bahala. Uwi na po ako. Umuwi ka na agad. Nagluto ako ng sabaw. Pumara ako ng taxi. Nagliliyab ang mga ilaw ng syudad sa bintana. Ang pinakamaduming kabanata sa buhay ko ay tuluyan ng nagsara. Pero ang buhay ay puno ng sorpresa. Sabado ng umaga, nagising ako sa tawag ng abogado. Katrina, may balita. Ano po yon? Pinakawalan ng maaga si Tita Nadine. Paano? Di ba 10 araw yon? Inatake ng alta presyon sa selda. Ayaw i-risk ng mga pulis, kaya pinalaya for medical reasons. Seryosong sabi ni Atty. Villanueva. Dumiretso siya sa ospital, pero walang kritikal na nakita. Nasa bahay na siya ngayon. Mag-ingat ka. Galit na galit yun sa'yo. Payo ko. Makitira ka muna sa mga magulang mo o kaibigan. Salamat po, attorney. Medyo kinabahan ako. Sinong nakakaalam kung anong kayang gawin ng babaeng yon? Tinawagan ko si Ana kung pwedeng makitira ng ilang araw. Walang problema. Safe ka rito sa kondo ko, sagot ni Ana.
Pumunta ka na, subukan lang niya lumapit. Nag-impake ako ng damit, dinala ang flash drive, at pumunta kay Ana. Nagluto si Ana ng dinner. Nagkwentuhan kami tungkol sa boyfriend niya at sa papalapit nilang kasal, at medyo nakarelax ako. Pero ang kapayapaan ay tumagal lang hanggang 6 PM. May biglang kumalabog sa pinto ng malakas. Nagkatinginan kami ni Ana. Sumilip si Ana sa peephole at namutla, si Diego at yung nanay niya. Sumilip din ako. Inaalalayan ni Diego ang namumutlang si Tita Nadine. Hirap na hirap itong huminga. Kat, buksan mo to! Alam kong nandyan ka! Katok ni Diego. Masama ang pakiramdam ni Mama. Gusto niyang magpaalam sa'yo. Magpaalam? Napanguso si Ana. Bigyan niyo nga ng FAMAS award yan. Huwag nating buksan. Aalis din yan. Huwag, hindi sila aalis. Bumuntong hininga ako. Tumawag ka ng pulis at ambulansya. I-delay ko sila. Binuksan ko ang pinto ng kaunti. Naka-door chain. Anong kailangan niyo? Kat, mamamatay na si Mama. Umiiyak si Diego. Gusto niyang humingi ng tawad. Kat, anak. Mahinang ubo ng biyenan. Patawarin mo tong matandang to. Papasukin mo ako. 2 salita lang tapos aalis na ko. Diyan na lang kayo magsalita. Matigas kong sabi. Ang lupit mo naman. Biglang bumalik ang lakas ng boses ni Tita Nadine. Nawala ang panghihina niya. Mamamatay na ko tapos ayaw mo man lang akong papasukin. Bato ba ang puso mo? Para sa isang mamamatay na. Ang lakas ng sigaw nyo. Malamig kong sagot. Umalis na kayo. Tumawag na ko ng pulis. Ah, ganon? Sige, tumawag ka. Tili niya. Para makita ng mga kapitbahay kung paano mo ko pinahirapan. Wala na akong kinalaman sa inyo. Break na kami ng anak nyo. At alam ng lahat kung sino ang nagpahirap kanino. Biglang umikot ang mata ni Tita Nadine at bumagsak sa sahig. Mama! Napaluhod si Diego. Kat, buksan mo! Nahimatay si Mama! Kumunot ang noo ko. Bumulong si Ana. Parang totoo na. Bumagsak eh. Namumutla. Hindi na pwedeng i-risk. Tinanggal ko ang chain. Hinila ni Diego ang ina niya papasok sa hallway. Kumuha ng tubig si Ana. Hintay kami sa ambulansya. Habang naghihintay, nagkamalay si Tita Nadine at umiyak. Sorry, Kat. Mahal ko lang talaga si Diego. Ma, tama na. Hinimas ni Diego ang kamay ng nanay niya at tumingin sa akin. Kat, hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain kahit konti? Maunawain? Ngumisi ako. Ang nanay mo ang gumagawa ng eksena. Nagkukunwaring may sakit, nanggugulo sa akin sa gabi. Tapos ako ang kailangang maging maunawain. Akala niyo ba umiikot ang mundo sa pamilya niyo? Sumobra na kayo. Mula sa malayo, narinig ang wangwang. Sabay na dumating ang pulis at ambulansya. Anong nangyari dito? Tanong ng pulis. Pumasok sila ng sapilitan sa kondo at nanggugulo. Turo ko sa kanila. Hindi po. Masama po pakiramdam ng nanay ko. Humingi lang kami ng tulong. Paliwanag ni Diego. Dinala ng paramedics si Tita Nadine. Inutusan ng pulis si Diego na sumama sa ospital at pumunta sa presinto pagkatapos. Bago umalis, binigyan ako ni Diego ng huling tingin na puno ng hinanakit at labis na pagod. Tinalikuran ko siya. Pag-alis nila, sinarado ni Ana ang pinto at huminga ng malalim. Anong klaseng asilo to? Totoo ba siyang may sakit o nag-iinarte lang? Bahala na ang ospital sa kanila, sagot ko. Pero tama na sa akin ito. Lilipat na ko. Magpapalit ng trabaho, ng kondo, ng phone number. Mawawala na ako ng tuluyan sa paningin nila. Suportado kita. Niyakap ako ni Ana. Nga pala, alam mo bang hindi natuloy ang kasal ni Diego? Hindi natuloy? Umalis naman na si Sarah eh. Nalaman ni Diego na peke yung pagkabuntis. Na-realize niyang niloko na naman siya ng nanay niya. Nagwala siya sa bahay. Ngayon, araw-araw na siyang umiinom. Walang trabaho, walang nobya. Choice niya yan at consequences niya, tuyong sagot ko. Makalipas ang 1 linggo, lumipat ako sa ibang parte ng Metro Manila at nagpalit ng number. Ang mga pinakamalapit ko lang ang nakakaalam kung paano ako makontakt. Ang bagong kondo ko ay maaliwalas, isang 1-bedroom unit. Ang bagong trabaho ko sa isang multinational company ay masaya. Dinelete ko lahat ng pictures namin ni Diego, dinonate ko sa charity ang wedding gown, at tinapon ko ang resibo ng relo sa basurahan. 1 kalahating taon ang lumipas. Maganda ang performance ko sa trabaho at na-promote pa ako bilang deputy director. Ang buhay ko ay naging payapa. Isang hapon, bumaba ako sa coffee shop malapit sa opisina. Lumingon ako.
Nakatayo sa harap ko si Diego. Sobrang pumayat siya, makapalang balbas. Maitim ang eye bags niya. Hawak niya ang isang lumang briefcase. Ikaw nga, pinilit niyang ngumiti. Long time no see. Long time no see. Kinabahan ako. Kamusta? Okay lang. Kung yan lang, aalis na ko. Sandali. Hinarangan niya ako. 2 salita lang. Tumingin ako sa paligid. Maraming tao sa coffee shop, kaya safe ako. Sige, nakikinig ako. Una, sorry dahil kay mama, para sa sarili ko, at para sa lahat. Pangalawa, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kailanman maiintindihan kung gaano nakakatakot ang pagkontrol ng nanay ko. Pangatlo, sana maging masaya ka. Deserve mo ng mas maganda. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Pinanood ko siyang maglakad palayo at ang huling bigat sa puso ko ay tuluyan nang nawala. Ma'am, kape niyo po. Binalik ako ng barista sa realidad. Salamat. Kinuha ko ang kape at lumabas. Sikat na sikat ang araw. Tuloy ang buhay. Kat, free ka ba sa weekend? Tumawag si Ana. Gusto kang invite mag-dinner ng parents nung fiancé ko. Ako? Bakit daw? Sabi nila, kung hindi raw dahil sa nangyari sa'yo, baka hindi ako naging sobrang mapili sa lalaki at hindi kami nagkakilala ni Igor. So gusto lang nilang magpasalamat. Sige, send mo sa akin ang address. Sabado, pumunta ako sa restaurant. Nandoon na si Igor, ang mga magulang niya, at si Ana. Napakabait ng pamilya ni Igor, ang saya-saya ni Ana. Pagkatapos ng dinner, kinuha ni Igor ang kotse. Nauna nang lumabas sina Ana at ang mga magulang niya. Naiwan ako sandali sa salamin sa lobby. Kat, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Lumingon ako at natigilan. Alex? Si Alex Santos, ang upperclassman ko nung college at ang aking first love. Hindi siya masyadong nagbago, mas naging manly lang. Nandito ako for business. Nag-dinner kasama ang mga kliyente. Ngumiti siya. Hindi ko inakalang makikita kita dito. Walang nagbago sa'yo. Ang ganda mo pa rin. Salamat, Alex. Medyo nahiya ako. Tumanda na rin ako. Mas nag-mature ka. Nabalitaan kong deputy director ka na. Congrats. Naniniwala talaga ako sa'yo noon pa. Paano mo nalaman? Ang bilis kumalat ng balita sa industriya natin, huminto si Alex. May asawa ka na ba? Wala, naghiwalay kami. Single. Kakaanul ko lang din, sabi niya. Umalis yung ex-wife ko papuntang abroad kasama ang anak namin. Pareho kaming tumahimik, tapos sabay na tumawa. Parang umpisa ng blind date. Pahingi naman ng number mo? Keep in touch tayo. Dapat mas madalas tayong magkita, sabi niya. Sige ba? Nag-exchange kami ng number sa Telegram. Dumating na ang kotse ni Igor at nagpaalam na ako kay Alex. Sa kotse, kumikindat-kindat si Ana. Sino yung poging yon? May spark ka? Tumigil ka nga? Old friend lang yon. Pero hindi ko maitatanggi. Ang muling pagkikita kay Alex ay nagpabalik ng mga lumang damdamin. Nung college, naghiwalay kami ng maayos dahil pagka-graduate namin, napunta kami sa magkaibang syudad. Kinagabihan, nag-text si Alex. Nakauwi ka na? Oo, salamat. Free ka sa weekend? Lunch tayo. Wala akong kakilala rito nakakabagot mag-isa. Nag-alangan ako. Matapos ang nangyari kay Diego, takot na akong pumasok sa bagong relasyon, pero dinugtungan niya agad. Huwag mong isipin ng malalim, catch up lang ng magkaibigan. Sige, kita tayo sa Sabado. Pumunta kami sa isang French restaurant. Si Alex ay maasikaso. Ang laki ng pinagbago mo. Nung college tahimik ka lang. Ngayon parang nagniningning ka. Natuto lang sa buhay. Ngumiti ako. Alam niya ang kwento ng naudlot kong kasal. Matapang ang ginawa mo, sabi niya, iniaangat ang wine glass. Cheers para sa matapang na Kat. Inabot kami ng ilang oras sa pag-uusap noong gabing iyon. Lumabas na pareho pala kami ng pananaw sa buhay. Alam mo, pagka-graduate natin, pinagsisihan kong naghiwalay tayo. Biglang pag-amin niya. Alex, tapos na ang nakaraan. Paano ang kasalukuyan? May chance ba tayo? Nanahimik ako. Takot akong masaktan ulit. Huwag mong sagutin agad. Pwede tayong mag-start as friends. 3 months pa ko dito. May oras pa. At nagsimula kaming mag-date. Namamasyal, nanonood ng sine. Ibang-iba si Alex. Hindi niya ako sinusubukang kontrolin. Isang beses, nag-overtime ako sa trabaho hanggang madaling araw. Paglabas ko ng opisina, bumuhos ang ulan. Wala akong payong. Tapos, may nagbukas ng payong sa itaas ko.
Alex? Anong ginagawa mo rito? Dumaan lang? Nakita ko bukas pa ilaw mo. Kaya hinintay na kita. Sakay na. Ihahatid na kita. Sa kotse, basang-basa siya dahil pinayungan niya ako. Sa sandaling iyon, natunaw ang puso ko. Walang nagpakita ng ganitong sinserong pag-aalaga sa akin. Pag-akyat sa kondo ko para matuyo siya, tiningnan niya ang mga lumang college pictures namin. Kat, hindi ako si Diego. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng iba. Bigyan mo ko ng chance. Paano kung magpakasal tayo? Ibibigay mo rin ba lahat ng pera mo sa nanay mo? Mahinang tanong ko. Natawa siya. Hindi. Ang pera natin ay pera natin. May kaya ang nanay ko. May pensyon siya at andyan ang tatay ko. Dapat nating igalang ang ating mga magulang. Pero ang bulag na pagsunod ay katangahan. Tiningnan ko siya sa mata at tumango. Sige. Mahigpit akong niyakap ni Alex. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa amoy ng nilulutong itlog. Nakatayo si Alex sa kusina. Bumaba ako para bumili ng favorite mong croissants. Salamat. At alam mo ba, nag-request na ako ng permanent transfer dito sa Manila office. Ayoko na kitang pakawalan. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ulit kami sa isang banquet hall. Pero ngayon, ito na ang totoong kasal ko. Naglakad ako papunta sa altar, kung saan naghihintay si Alex. Walang paimbabaw, walang nakakatawang sorpresa. Puro at tapat na mga pangako lamang. Kat, salamat sa pagtitiwala sa akin. Sabi ni Alex sa mikropono. Pangako ko na lagi kitang igagalang at magiging sandalan mo sa hirap at ginhawa. Alex, salamat dahil ibinalik mo ang tiwala ko sa pag-ibig. Sagot ko. Nagpalakpakan ng mga bisita. Umiiyak si Ana sa tuwa. Hindi rin maitago ng mga magulang ko ang kanilang luha ng kagalakan. Nang gabi na, habang hinahatid namin ang mga bisita, may napansin kaming anino sa madilim na bahagi ng entrance. Si Diego yon. Mukha siyang tumanda at gulanit. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Kat, congrats. Inabot niya ang kahon. Hindi ko kinuha. Pumagit na sa amin si Alex. Salamat. Hindi na namin kailangan ng regalo. Ibinaba ni Diego ang kamay niya. Gusto ko lang batiin kayo. Ang ganda mo ngayon. Masaya na ang buhay ko. Sagot ko. At good luck din sa'yo. Tumalikod si Diego at dahan-dahang naglakad palayo sa dilim. Tingnan ba natin kung anong laman? Tanong ni Alex. Itinuturo ang kahon na iniwan ni Diego sa ibabaw ng ledge. Wag na, itapon mo na. Pinalaya ko na talaga ang nakaraan. Lumapit si Alex sa basurahan, pero binuksan pa rin niya ang kahon. May pearl earrings at isang note. Sorry, maging masaya ka sana. Ito yung mga hikaw na gusto sanang ibigay ni Mama sa manugang niya. Hindi ko gustong itago yan, sabi ko. Itinapon ni Alex ang lahat sa basurahan. Hindi na siya babalik. Kinausap ko siya ilang buwan na ang nakakalipas. Binalaan ko siyang lumayo sa'yo. Pinuntahan mo siya? Oo, nangako akong poprotektahan kita. Inakbayan ako ni Alex. Nga pala, inoferan ako ng 3-year contract sa Paris. Sasama ka ba sa akin? Kakain tayo ng croissants at maglalakad sa Montmartre. Sasama ako sa'yo kahit saan. Ngumiti ako. Makalipas ang 1 buwan, lumipad kami papuntang France. Tumingin ako sa bintana ng eroplano sa lumiliit na syudad ng Maynila. Ngayon, talagang nagsisimula na ako ng bagong buhay. Kalahating taon makalipas, habang nakaupo sa apartment sa Paris, nakatanggap ako ng postcard mula sa Palawan. Nagdiriwang sina Ana at Igor ng kasal nila doon. Kat, hinihintay kita sa anniversary namin. Be happy! Lumapit si Alex mula sa likuran at niyakap ako. Pag-uwi natin after 3 years, pag-usapan na natin ang pagkakaroon ng baby. Ano sa tingin mo? Tumango ako. Oo, bubuo tayo ng sarili nating tahanan kung saan pagmamahal at respeto ang mangunguna. Ang sarili naming tahanan. Tumunog ang telepono sa lamesa. Isang text message mula sa bangko na may pumasok na pera at isang text mula sa unknown number. Bayad na ang utang ko. Sorry. Sana maging masaya ka. D. Sino yon? Tanong ni Alex. Wala lang, hindi importante. Dinelete ko ang message at nilock ang screen. Tara, mamasyal tayo? Tara. Naglakad kami sa mga kalsada ng Paris na naliligo sa sikat ng araw. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Sabay na humahakbang patungo sa aming masayang kinabukasan.